Sa digmaan, ang unang sagupaan ay may bigat na higit kaysa sa inaakala ng marami. Ito ang nagiging batayan para masukat ang lakas ng kalaban at may plano ang susunod na hakbang ng digmaan. Nakatitig si Harold kay Baron Hutton na bumalik na halos duguan at wasak ang katawan. Mas malakas sila kaysa sa inaakala ko. Inisip niyang mabilis lamang niyang masasakop ang kuta. Ngunit hindi ganoon ang nangyari. Ang mga tauhan ng Fenris, bukod sa matinding alab ng loob, ay masyadong malalakas bilang mga individual. Mula pa lang sa malayo, ramdam na ni Harold ang bagsik ng pinuno ng kalaban. Kaya nga ipinakawala niya agad ang pinakamalakas niyang baraha. Ngunit heto't bumalik si Hutton na halos hindi na makatayo. "Maayos ka lang ba?" tanong ni Harold. "Patawarin ninyo ako, Konde." Mapatla ang mukha ni Hutton, nanginginig ang katawan, at hindi man lang makapirmi sa pagkakatayo. Agad siyang pinainom ng potion, ngunit mabagal ang epekto. Ang sugat na nilapatan ng mana ay hindi madaling maghilom, ang nagwawalang enerhiya sa loob ng katawan ang siyang humahadlang sa paggaling. At mas malakas ang kalaban, mas matagal nananatili ang enerhiya. Kaya kahit may potion o banal na kapangyarihan, hindi ganoon kadali ang paggaling. Tahimik na pinagmasdan ni Harold si Hutton bago nagtanong, "Ano ang palagay mo? Matapos mong masubak ang lakas nila ng harapan, kaya ba nating salakayin sila kung mas marami ang ating ipapadala?" "Kaya, Konde, ngunit malaki ang magiging kapalit. Kung nais nating mabawasan ang bilang ng mga bangkay, kailangan nating maghintay at dahan-dahanin ang paglusob." Pero wala tayong gaanong oras. Gayunpaman, masama ring mawala ng malaking bilang ng hukbo. Tama iyon, dahil kahit sakupin nila ang Fenris at mapatay si Ghislaine, hindi pa tapos ang laban. Nariyan pa ang Per Diem, at higit sa lahat, ang matagal pang pakikidigma laban sa puwersa ng mga Royalist. Kung mauubos ang kalahati ng kanilang lakas dito pa lang, mahihirapan silang makipagsabayan sa hinaharap. Kailangan nilang mapanatili ang hindi bababa sa 20,000 sundalo upang pigilan ang iba pang lord na magtangkang kumilos laban sa kanila. Kung sana nakinig agad si Amelia at sumanib, ngunit ngayon, abala rin ito sa pakikipaglaban sa pinagsanib na hukbo ng iba pang mga Panginoon sa Hilaga. Kaya't wala na itong magagawa. Napilitang mag-isip si Harold, dapat ko na bang patagilan pa ito? Sa pakiramdam niya, tila nakikipaglaban siya sa 10,000 mandirigma kahit 1,000 lang ang kalaban. Kung pilitin nilang basagin ang matitinding sundalo ng Fenris, duduguin sila ng husto. Ngunit hindi rin siya pwedeng magtagal, kailangan nilang maagap ang pagsakop sa kuta. Habang siya'y nagmumuni-muni, nagsalita si Hutton. "Paano kung subukan na lamang natin silang akitin? Akiting lumipat sa atin?" "Oo. Narinig kong karamihan sa tauhan ng Fenris ay mula sa mababang uri. Lalo na si Jillian at ang mga kabalyero, dating mga bayarang mandirigma." Malinaw na gumastos ng malaki si Count Fenris upang tipunin at panatilihin sila. Makikita pa lang sa kalidad ng kanilang gamit, tiyak na maginhawa ang buhay nila sa kanyang nasasakupan. Malaking halaga ang inilaan upang makuha ang mga taong ganoon kagaling. Tumango si Harold, sang-ayon. Ang mas mataas ang antas ng isang mercenaryo, mas mataas ang halaga. Ngunit kaya itong sustentuhan ng tinaguriang hari ng pagkain sa Hilaga. Nagpatuloy si Hutton, mas buo ang loob. Sa huli, nakatali lang sila sa salapi. Habang tinutupad nila ang kontrata ngayon, hindi tunay ang kanilang katapatan. Kapag inalok natin ng mas magandang kondisyon, lilipat sila. Sa tingin mo'y kaya silang day ng mas mabuting alok? Ganap. Magaling sila at mataas ang moral. Ngunit alam nila sa sarili nilang hindi nila kayang lampasan ang ating lakas. At para sa isang mercenaryo, ang pinakamahalagang birtud ay ang mabuhay, hindi ang maging tapat. May punto ka. Lalo na si Jillian, masyadong mahusay para manatili lamang sa ilalim ng isang count. Kung mapapanig natin siya, mas madali na ang lahat. Pero, paano ko pagkakatiwalaan ang isang asong nagtaksil na sa amo? Hindi sila tumataksil, ginagawa lamang nila ang tungkulin kapalit ng upa. At kung ganyan pa rin sila katindi kahit bayaran lang, ibig sabihin ay may prinsipyo silang sinusunod. Nagpumilit si Hutton, kahit siya mismo'y duguan sa laban. Hindi niya maitago ang paghanga kay Jillian. Sayang ang taong yun kung dito lang mamamatay. Ilang ulit na tumango si Harold.
Tama ka, bihira ang makasabay sa iyo ng pantay. At si Hutton, na naging guro sa espada ni Victor, ay hindi basta-basta. Isa siya sa pinakamahuhusay na espada sa Hilaga, at kung kinaya siya ni Jillian, tiyak na pambihira ang mandirigmang iyon. Pagkaraan ng mahabang pag-iisip, tumango ng mariin si Harold. Mabuti, bigyan natin ng ilang araw pa. Subukan natin. Agad na nagpadala ng sugo mula sa kampo ni Desmond, may dalang puting bandila. Sa kampo ng Fenris, hinarap ito ni Jillian. Mapatla ang mukha, balot ng benda ang katawan, at halatang hindi pa gumagaling ang mga sugat. Ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata. Sumuko raw kami? Malamig niyang tanong. Tiningnan siya ng sugo mula ulo hanggang paa bago nagsalita na may kayabangan sa anyo. Tama, ipinapangako ng konde ang pinakamagandang pakikitungo. Magalang ang tono ngunit nanunuya ang ngiti. Para bang sinasabi nitong wala silang pagpipilian. Ikaw at ang mga kasamahan mo'y pawang dating mercenaryo, hindi ba? Mas malaking bayad at mas magandang buhay ang handog namin. Hindi ba't likas sa mercenaryo ang lumipat sa mas mabuting amo? Nagngalit ang panga ni Lucas na nasa tabi ni Jillian, mahigpit ang hawak sa sibat. Ang iba pang kabalyero'y gayon din ang reaksyon. Alam nila kung paano sila tinitingnan ng mundo. Ngunit ibang usapan na ang lantaran silang insultuhan. Sumidhi ang kanilang pagnanais pumatay. Ramdam ng sugo ang matalim na puwersang bumabalot sa kanya. Bahagya siyang umatras, ngunit ngumisi pa rin. Sigurado ba kayong iniisip ninyong mga kabalyero kayo? Hindi kayo mga kabalyero, isa kayong kumpol ng basurang mercenaryo, walang dangal, walang prinsipyo. Ang kanyang mga salita ay tila lason na damaloy sa pandinig ng lahat. Lalo silang nagngit-ngit. Wala kayong dahilan upang isugal ang buhay ninyo para sa isang hungkag na kontrata o pagmamataas. Ang tanging birtud ng isang mercenaryo ay manatiling buhay. Hayop ka, sanggal ni Lucas, halos hindi mapigilan ang sarili. Noon pa man, ganoon na ang trato sa kanila. Ngunit ngayong kasama nila si Ghislaine, ibang-iba na ang kanilang pakiramdam. Hindi na sila ang dating basurang kayang durugin ng kahit sino. Lahat ay napatingin kay Jillian. Siya ang huwaran ng kabalyerismo sa kanilang lahat, tapat sa kanilang Panginoon at handang mamatay para rito. Tahimik na nag-isip si Jillian bago sumagot. Sabihin mo sa konde ninyo, bigyan niya ako ng kaunting panahon. Kailangan kong kumbinsihin ng iba. At sa susunod, bumalik ka na may dalang tunay na alok, hindi puro salita. Nagulat ang lahat ng kabalyero. Ngumisi ang sugo, waring kumpirmado na ang kanyang panalo. Matalinong desisyon. Sana'y sundan ka rin ng iba. Wala kayong dahilan upang mamatay ng walang saysay dito. Nang makaalis ang sugo, agad na itinutok ni Lucas ang sibat kay Jillian. Instructor, natatakot ka na ba? Gusto mo na bang mabuhay ng kahit isuko si Ginoo? Sumunod din ang iba, tinaas ang kanilang sibat, nakahandang sumibat sa kanya. Hindi ko akalaing duwag ka. Dahil lang ba sa tinamaan ka ng husto, kaya nagbago ang isip mo? Betrayal ba ang plano mo ngayon? Ngumisi si Jillian, nakahalukip-kip. Kung may nais sumuko sa inyo, ngayon na ang oras. May gusto ba? Hayop ka. Sanggal ni Lucas at biglang sumibat. Ngunit umiwas lamang si Jillian at sinalo ang dulo ng sibat, hindi ito gumalaw kahit kaunti. Ngumisi si Jillian, mga hanggal, kung tinanggihan ko agad ang alok nila, talo na agad tayo, pero ngayong binigyan nila tayo ng oras, panalo tayo. Natahimik ang lahat, noon lamang nila naisip yon. Hindi naman pala talaga kayo gustong sumuko, dugtong ni Jillian, matalim ang tingin. Kaya't itabi ninyo ang galit ninyo sa mga insulto. Ipunin ninyo yon para sa susunod na laban. Sa ngayon, pinakamahalaga ang oras na nakuha natin para kay Ginoo. Isa-isa, ibinaba ng mga kabalyero ang kanilang sibat. Ngumiti ang ilan, kahit pa nahihiya. Mukhang mas tusaw ka kaysa sa inaakala namin. Instructor, umiling si Jillian. Mga simple kayo, pero marahil yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto kayo ni Ghislaine. At inutusan niya, gamitin ninyo ang panahong ito. Magpahinga, mag-ipon ng mana. Hindi tayo magkakaroon ulit ng ganitong pagkakataon. Nang bumalik ang sugo at mag-ulat kay Harold, tumango ito ng masaya. Sabi ko na nga ba, mga mababang uri, wala silang dangal. Kaya madaling magpalipat. Sa isip ni Harold, natural lamang yon.
Ang mga gaya ni Jillian at Lucas ay mga tauhang handang lumipat sa mas mataas na sahod. At kung ganoon, lalo lamang nabawasan ang kanyang pangamba. Mas mabuti ito, kung mapapasa atin sila, mas kakaunti ang madudugong buhay. Akala niya'y tagumpay na siya. Ngunit hindi niya alam, ang mga taong tinitingnan niyang mababa ay may panata na higit pa sa ginto, isang panatang nag-uugat sa mismong pangalan ni Ghislaine. At iyon ay, mabuhay ng magkasama, at mamatay ng magkasama. Walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari, buong yabang na nag-ulat ng kanyang tagumpay ang sugo. Ngayon, nakaluhod siya, mahigpit na kumakapit sa mga binti ni Jillian, halos humihiyaw sa pagmamakaawa. Pakiusap, pagbigyan mo ako. Kung hindi kita madadala ngayon, tiyak na patay na rin ako. Hindi ba't sinabi mong susuko ka? Hindi ba't binigyan na kita ng sapat na oras? Malamig ang sagot ni Jillian, walang bakas ng awa sa mukha. Sinabi kong susuko ako kapag nakumbinsi ko na ang lahat. Bigyan mo pa ako ng 1 linggo. Kahit anong pakiusap ng sugo, nanatiling matatag si Jillian. At sa huli, wala rin siyang nagawa kundi bumalik na nanginginig at mapatla ang mukha. May ilang hindi pa rin kumbinsido, humihingi sila ng 1 pang linggo. Nagningges ang mga mata ni Harold, tila titig na kayang pumatay. Hindi siya tanga, batay sa hitsura ng sugo at sa tagal ng panahon, agad niyang nakuha ang totoo. Swish! Mabilis niyang hinugot ang espada, nagngangalit ang tinig. Dahil sa kahangalan mo, muli akong ginawang katawa-tawa ng mga walang hiyang iyon. Para kay Harold, dangal at karangalan ang lahat. Ang paulit-ulit na paglapastangan dito'y muling nagsindi ng galit na minsang naranasan niya mula sa pang-aalipusta ni Ghislaine. Bagsak ang sugo sa lupa, nagpupumilit lumuhod at yumuko, halos punit na ang tinig sa takot. Pakiusap, patawarin mo ako. Susubukan ko ulit. Pangako, makukumbinsi ko sila sa pagkakataong ito. Makukumbinsi, sanggal ni Harold. Puno ng puot ang boses. Pagkatapos mong aksayahin ang 1 linggong mahalagang oras at dungisan ang pangalan ko, may lakas ng loob ka pang magsabi niyan. Posibleng sa oras na ito, tumahimik ka. Thud. Sa isang iglap, ibinagsak ni Harold ang espada. Nabasag ang bungo ng sugo na parang hinampes ng maso. Ngunit kahit duguan na ang katawan, hindi pa rin siya tumigil. Walang silbi. Thud. Ni hindi na kumbinsi ang mga hampas lupa. Thud. At ako ang kailangang magtiis ng kahihiyan sa kamay ni Ghislaine at ng kanyang mga mabababang tauhan. Thud. 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 Parang demonyong nauulol, tinadtad ni Harold ang bangkay, ang mukha'y nakakunot at nagwawala sa matinding galit. Walang sinuman sa paligid ang nang-ahas na lumapit o pigilan siya. Alam ng lahat, ito'y naipong puot at pagkabigo na bigla na lamang sumabog. Thud. 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 Humihingal, tinakpan ni Harold ang sariling mukha gamit ang dagwang kamay. Ang dating dignidad at pino niyang anyo'y tuluyan ang naglaho, ngayon, isa na lamang siyang taong lunod sa galit. Pagtingin niya sa nilapastangang bangkay, muling umapoy ang kanyang mga mata, hindi na para sa sugo, kundi para sa mga tauhan ng Fenris na nagkukuta sa loob ng muog. Mga walang hiyang yun, naglakas loob pang maglaro ng kanilang mumunting panlilinlang. Hindi naman talaga niya kasalanan. Bagamat puno ng pagkiling, hindi pa niya personal na nakatagpo ang kalaban kaya't sa ulat lamang ng sugo siya umasa. At dahil kumbinsido itong kaya niyang kumbinsihin ang Fenris, pinagbigyan niya. Ngunit nauwi lang ito sa pagkabigo. At ang ideya na pinagtawanan siya ng mga hampas lupa habang nasasayang ang kanyang oras ay hindi niya matanggap. Samantala, tiyak na nakapagpahinga na ang mga tauhan ng Fenris, napagaling ang sugat, at nakahanda na muling lumaban. Clang! Itinapon ni Harold ang espada, saka matalim na tinitigan ng kanyang adjutant. Wasakin ang muog na yan. Ngayon na, uuunawain. Dadalhin niyong buhay ang bawat isa sa kanila. Hihilahin niyo sila hanggang sa magkagutay-gutay ang kanilang mga laman. Sa puntong ito, wala nang natira kundi isang plano, isang malupit, tiyak na tagumpay. Hindi lang si Ghislaine ang kailangan niyang hulihin, kailangan niyang wasakin ang loob ng lahat ng mababang uri na ng ahas umalipusta sa kanya. Kagat-labi at puno ng galit, idinugtong ni Harold. Mayroon kayong 3 araw. Ipaabot kay Willow.
Hindi nila kayang harangin ng tuluyan ang mga atake ng Mahika. Patayin niyo ang lahat ng kaya niyong patayin. At sa utos na yon, muli na namang gumalaw ang mga makinarya ng digmaan. Inihanda ang mga catapult at mga mangkukulam. Ang mga battering ram ay nakapwesto ngunit hindi pa gagamitin. Hindi na kailangang puwersahin ang makipot na tarangkahan. Jijibay nila ang pader, at kapag bumagsak ito, darating sila mula sa lahat ng direksyon, dala ang kanilang dambuhalang bilang. Putok, sa sigaw ng mga commander ni Desmond, muling sumiklab ang pag-atake. Boom! Crash! Boom! Sumabog ang mga palasyo ng apoy at bato. Ang muog ay paulit-ulit na binabayo ng mga Mahika at higanteng bato mula sa catapult. Sa loob, agad nakaramdam ng panganib ang mga tauhan ng Fenris. Umatras! Sigaw ni Jillian. Agad na nagtakbuhan pababa mula sa pader ang lahat. Wala nang saysay na manatili roon habang nagbubuhos ang walang humpay na pambobomba. Hindi rin sila makakabawi ng atake, panigurado'y kamatayan lang ang kanilang kakamtan. Huminga ng malalim si Jillian, nakamasid sa kaaway. Kung tutuusin, maganda rin ito. Mukhang nais ng kaaway na give-in muna ang muog upang bawasan ang sarili nilang casualty. Ngunit hindi yun ang layunin ni Jillian. Ang kanyang pakay ay hindi ipagtanggol ang pader, kundi pahabain ang oras. Hindi muna tayo makikipagsagupaan ng harapan. Nakabawi na sila ng 1 linggo sa pamamagitan ng sugo. Ngayon, may dagdag pang panahon bago tuluyang bumagsak ang pader. Para kay Jillian, isa itong pagkakataon. Ngunit may isang malaking problema. May halimaw na kabilang sa hukbo ng kalaban. Boom! Mula sa langit, nakalutang si Willow, nakatanaw sa buong muog habang naglalabas ng mabagsik na Mahika. Boom! 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 Bumuhos mula sa kalangitan ang napakaraming batong Mahika, winawasak ang loob ng kuta. Buwisit, bumalik ang hayop na yon. Kung nandito lang si Vanessa, patay ka na sana. Tumahimik ka. Habang umiilag at nagtatakbuhan ang mga tauhan ni Fenris, ngumisi si Willow mula sa itaas. Mga kaawa-awang bulate, sayang lang ang panahon sa pakikipagnegosasyon sa inyo. Matagal na niyang hindi sinang-ayunan ang plano ni Harold na makipag-usap. Para kay Willow, ang mga ito'y dapat pinulbos agad. Sa unang sagupaan, hindi niya nagawa ang gusto dahil magkatimbang ang lakas ni Jillian at Baron Hutton, kaya't hindi siya nakasingit. Pero ngayon, mas madali, wala siyang dapat alalahanin sa mga kakampi. Boom! 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 Patuloy niyang winuwasak ang loob ng muog, at napansin niyang may kakaiba. Ilang sa kanyang Mahika ay naglalaho bago pa tumama, lalo na malapit sa mga kabalyerong nakabaluti ng itim. Kakaiba. Mukhang may paghahanda sila laban sa Mahika. Hindi naman sila mga mangkukulam. Mga artifact kaya. Napakunot siya ng noo. Hindi niya maisip na lahat ng kabalyero'y may suot na baluting nagkakahalaga ng 1 buong estado. Hindi yun masukat sa kanyang loika. Mula sa baba, nagngangalit si Jillian. Kung hindi lang dahil sa hayop na yan, mas tatagal pa tayo. Sa lahat ng labanang naranasan niya, ang mga mangkukulam ang laging tunay na balakid. Ang kanilang malawak at mapanirang kapangyarihan ang kayang bumaligtad ng takbo ng digmaan. Putok. Sa utos ni Jillian, libu-libong palaso ang pumaimbulog patungo kay Willow. Ngunit ngumisi lamang siya. Kaawa-awa. Tat-tat-tat. Nagliyab ang kanyang kalasag, walang ni isang palasong nakalusot. Napangisi si Willow, nag-ipon muli ng mana sa kanyang kamay. Wala na akong gana. Tapusin ko na kayo. Tingnan natin kung kaya nyo itong salagin. Umugang ang kuryente, unti-unting bumabalot sa kanyang kamay. Hindi na niya iniisip ang pagod, ligtas siya sa ere, kaya't buong puwersa niyang pinakawalan ang Mahika. Sa baba, nanlaki ang mga mata ni Jillian. Mga sibat, itapon niyo na. Swish! Sunod-sunod na lumipad ang mga sibat ng mga kabalyero, nilagyan ng kanilang sariling mana. Clang! 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 Napaatras si Willow, bahagyang nanghina ang kanyang kalasag. Nabigla siya. Lahat sila'y hindi bababa sa mid-level knights. Isang bihirang puwersa, ngunit hindi siya papayag. Kung ganun, ubusin ko na kayo. Lalo pa niyang pinatindi ang Mahika. Kidlat na parang halimaw ang unti-unting bumubuo sa kanyang palad. At bago niya ito ibinuga, may dumating na bagay mula sa ibaba. Whoosh!
Isang dambuhalang palakol ang umarangkada, tagos ang hangin. Sandali siyang nakaramdam ng matinding panganib. Mamamatay ako kung tumama ito. Walang hiya ka. Pinakawalan niya ang kanyang kidlat sa pinanggalingan ng palakol. Boom! Sabay na pumutok ang liwanag at ang palakol. Arg! Sumabog ang kalasag ni Willow. Sa isang iglap, natanggal ang kanyang kaliwang braso, dagwang lumagpak siya pababa. Kung hindi siya agad sinalo ng mga kabalyero at mangkukulam sa lupa. Tiyak na durog ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang marangyang buhay, naramdaman ni Willow ang matinding sakit na halos nagpabura ng kanyang ulirat. Agad, dalhin si Ginoo Willow sa likuran. Agad siyang binuhusan ng pinakamahal na mga potion, tinahi ng mga manggagamot ang sugat, habang siya'y umiiyak sa kirot. Samantala, sa loob ng muog, lahat ay natigilan. Hiss! Umuusok ang buong katawan ni Jillian, halos sunog, nakaluhod sa lupa. Instructor, nagmamadaling nilapitan siya ng mga kabalyero, ngunit itinulak niya palayo gamit ang nanginginig na kamay. Sa isip niya, matindi siya. Karapat-dapat tawaging High Circle Mage. Alam niyang magbubuga ng napakalakas na mahika si Willow. Kaya't itinapon niya ang lahat ng kanyang mana sa palakol, at sinalo mismo ang pagbagsak ng kidlat para iligtas ang kanyang mga tauhan. Kung hindi lang dahil sa mahikang nakaimbed sa baluti ng kanyang mga kabalyero. Patay na sana siya. Ngayon, halos hindi na siya makatayo. Balot ng benda ang katawan, duguan ang dibdib, at punit ang balat. Ngunit naglalagablab pa rin ang kanyang mga mata. Umatras pa tayo hanggang sa bumagsak ng tuluyan ang pader. Boom! Crash! Boom! Walang humpay ang pambobomba ng kalaban. Wala na silang maipanlalaban kundi oras at pag-asa. 3 araw ang lumipas. Unti-unting gumuho ang mga pader. Ngunit mas matibay ito kaysa inaasahan ng mga kalaban, isang pamana ng utos ni Ghislaine na gawing hindi matinag ang bawat muog. Ngunit alam ni Harold, oras lang ang laban. At nang tuluyan ng bumagsak ang ilang bahagi ng muog, hindi na siya nag-aksaya pa ng sandali. Mabangis ang tinig niyang nag-utos. Lahat ng hukbo, lusubin ang kuta. Hindi na kinailangan ng mga hukbo ni Desmond ang mga siege tower. Walang humahadlang, bumukal sila papasok sa kuta ng mabilis at sunod-sunod. Nang unang unit ang mabasag ang tarangkahan at mabuksan ang pinto, dumagsa na ang iba. Pinuno ang malawak na muog at agad nagsimulang magporma ng hanay. Nagningges ang mukha ni Harold, naging mabangis ang tingin habang nakamasid sa puwersa ng Fenris mula sa malayo. Mga walang hiya. Pinabayaan ninyo kaming masakal ng matagal. Dakpin ninyo ang mga iyon at punitin ng punitin. Nakatayo ang mga hukbo ng Fenris malapit sa kabilang tarangkahan, handang umatras anumang sandali. Nakaayos sila sa pagitan ng mga gusali, nakaambang parang bitag. Sa kanilang harapan, may masiksik na mga harang, handa para sa malapitang labanan. Ulol na sumigaw muli ang puwersa ni Desmond at sumulong na parang alon. Alam nilang wala ng saysay ang mga palaso, kaya ginamit na lang nila ang kanilang bilang upang wasakin ang depensa. Thud. Nasa unahan si Jillian, katawan niya'y binalot ng benda. Hawak ang isang dambuhalang halberd. Dahil sa karamdaman at mga sugat, plano niyang sulitin ang abanteng abot ng sandata. Tumingin siya saglit sa langit. Unti-unting natatakpan ng madilim na ulap, humahagod ang hangin sa kuta, hudyat ng panibagong pagsiklab ng digmaan. Itatagal to hanggang madaling araw, binitbit ni Jillian sa sarili. Huminga ng malalim at tumingin ng diretso sa harap, ang mga mata niya'y nagliliyab ng matibay na determinasyon. Maghanda, clat-clat, sa utos ni Jillian, sabay na itinataas ng mga knight at sundalo ng Fenris ang kanilang mga sibat. Boom! Nagbanggaan ang mga sibat ng Desmond at Fenris. Tulad ng unang sagupaan, napakalakas ng depensa ng Fenris. Arg! Nabasag ng madali ang unang hanay ng hukbo ni Desmond, isang hindi maiiwasang resulta. Dahil isang beses na nilang naranasan ang kakayahan ng Fenris, alam ni Harold ang kanilang tibay. Shing! Habang bumabagsak ang mga trupang nasa unahan, sumulpot ang mga knight ng Desmond mula sa likod upang mang-atake. Nagulat, ang baluti ng ilang sundalo ng Fenris ay tila napunit na parang papel. Ang galbanium armor ay magaan, ngunit hindi ito kasing tibay ng bakal na kayang tiisin ang mana puno na mga talam ng knight. Boom!
Ngunit sa bawat pag-indayog ng halberd ni Jillian, ang mga sumusulong na knight ng Desmond ay nabuwal, ang mga ulo nila'y naghiwalay, ang katawan nilang tinusok at pinukpok ng malupit. Dito sa makikipot na daan, atin ang abanteng, huwag kayong umurong. Sigaw niya, Viwom. Muli, sumabog ang liwanag mula sa pagitan ng mga piraso ng itim na armor ng mga knight ng Fenris. Matapos ang ilang araw ng paghilom, lumabas silang parang mga hayop ulit. Boom! 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 Wala ang awa, kinuha ni Jillian at ng mga knight ang sinumang sumubok sumulong sa kanilang hanay. Kahit ang mga nagsilip na sorpresa mula sa mga knight ni Desmond ay nabiguding makalusot. Wala ni isa man na nakalusot sa linya ng Fenris. Kahit ang mahika mula sa likuran ng hukbo ni Desmond ay kakaunti ang naging epekto. Viwom. Sa tuwing kumikislap ang liwanag mula sa armor ng mga knight ng Fenris, ang mga sunog na bolang ipinapadala ay kusang napapawi at nawawala ang bisa. Dahil si Willow, ang Sixth Circle Mage, ay nasugatan at napal AS mula sa larangan, hindi na sapat ang mababang antas na mahika laban sa kanila. Sa likod, ang mga sundalo ng Fenris na may pana ang nakatungo sa target na kawal ni Desmond. Dahil hawak ni Jillian at ng mga knight ang makipot na daan, nakapagtuon ang mga upuan sa malayong pagbaril. Putok, thwip. Sa hudyat, bumuhos ang palaso patungo sa likod ng puwersa ni Desmond. Arg! May kalabuan ng sigaw, ngunit hindi malubha ang pinsala. Sa utos ni Harold, itinindig ang malalaking kalasag upang protektahan ang mga kakampi. Sa huli, ang labanan ay nanihingi sa pagtutunggali ng harapan. Huwag kayong umatras. Ipanatili ang posisyon. Walang takot sa kamatayan, lumaban si Jillian na walang pag-aalinlangan. Ang halberd niya ay humahataw sa hangin, isang tulak, isang hiwa. Isang tusok, isang salpukan ng metikuloso at marahas na sining. Boom! 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 Ngunit ang katawan niya ay wala ng normal. Sa bawat galaw, lalong umaalingaw-ngaw ang sakit, ang mga sugat na muling nagbukas ay dumudugo. Hindi naglaon, nalublab si Jillian sa dugo, bahagi mula sa mga kalaban, bahagi rin mula sa sarili niyang katawan na muling nagdurusa. Erg! Ngunit ni hindi siya tumigil, sumabit ang ngipin at tinuloy ang pag-atake. Ang mga mata niya ay nagliyab pa rin, ang aura'y nagtataglay ng pagnanais na ipagtanggol at panatilihin ang linya hanggang sa huli. Naantig ang puso ng mga knight. Lumaban sila kasabay ni Jillian, katugma ang puot at ang katapangan. Arg! Sulong! Konti na lang. Ang larangan ay pan ng kaguluhan, sigaw, aluminyo ng bakal, at paghampas ng sandata. Dahil labis ang paninindigan, sinubukan ng puwersa ni Desmond na gamitin ang bilang nila. Sirain sila, ipiikot, ipapalibot. Sumunod sa utos ng commander, ang ilang unit ni Desmond ay umakyat sa mga gusali para magbaril at maghagis ng mahika. Bagaman hindi malaki ang pinsala, layunin nila itong pigain ang kumpiyansa at lumikha ng takot sa linyang defensible sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na presyon. May mga pangkat na nagmaneho rin upang umatake mula sa likuran. Ngunit hindi nagpabeya ang puwersa ng Fenris. Pabalik, kontra-atake. Ang mga archers ng Fenris ay may kalamangan. Ang mga nasa gusali ng kalaban ay bumagsak na walang malaking epekto. Dahil protektado ang harapan ng kanilang rear guard, nakapag-focus ang front line sa mga kalaban sa harapan nila. Boom! 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 Ang mga baluti ng mga knight ng Fenris na may batik-batik na pula ay sumasalamin sa kabagsikan ng labanan. Ngunit kahit nakakuhang pigilan, lalo nang humihirap. Unti-unti nang nauubos ang mana at lakas. Nakita ng parehong panig ang pagbagal, ang hitsura ng pagkapagod. Ngayon, puwersa na. Anunsyo ng kalaban, naramdaman ang butas. Natamba ang linyang Fenris at nagsimulang umatras. Nakita iyon ni Jillian at muling sumigaw. Unang hanay, umatras. Pangalawang hanay, pasulong. Umatras ang unang hanay. Bagong mga knight naman ang pumalit at sumalakay ng may kamanghamanghang bilis. Swish swish swish. Arg! Nagiba ang vanguard ng Desmond sa isang kisap. Mabilis na nagbago ang puwersa ng Fenris, pinwersa nila ang kalaban na umatras. Epektibo ang pagkontra ng Fenris. Ginamit nila ang kagamitang natanggap at ang puok na makitid, nagtaguyod sila laban sa napakaraming hukbo. Palitan, tuwing may magsisimulang mapagod na knight, pinalitan ni Jillian ng madali. Posibleng gawin yon dahil siya mismo ang humahawak ng harapan.
Sa isang punto, ang lupa sa harap ng linya ng Fenris ay natakpan ng mga bangkay ng kalaban, hindi na pwedeng umusad nang hindi tumatapak sa mga ito. Upang umabante, kailangang linisin muna ng Desmond ang kanilang mga naligaw, at pansamantala itong huminto sa pag-atake. Habang tumitibay ang depensa ng Fenris, pumasok ang takot sa puso ng mga sundalo ni Desmond. Mga halimaw sila, hukbo ng demonyo. Paano nila kami napipigil ng ganoon, kakaunti lamang? Pan ba ang Fenris ng mga ganitong tao? Kahit ano pa ang gawin, hindi nababasag ang linyang yon. Pagkaraan ng maraming oras ng pakikipaglaban, dapat sana'y naglaho na sila sa pagod, ngunit hindi. Naghalo sa dibdib ni Harold ang paghanga at puot. Mga salot, sobra ang lakas ng mga yon, higit pa sa kanyang inaakala. Marami sa kanyang mga piling sundalo ang napawi sa mga walang hiya na yon. Kung ganyan ang dagok, patuloy na lalaki ang Danyos hanggang sa maubos ang kanyang hukbo. Ang pabor sa posisyon at magagandang kagamitan ng kaaway ay nagbawas sa pakinabang ng dami ng kanyang tropa. Umatras ang mga sundalo, muling ayusin ang hanay. Tawagin ninyo si Baron Houghton at si Willow, at ilagay ang pinakamalalakas na knight sa harapan. Kahit parehong sugatan sina Houghton at Willow, wala nang pagpipilian. Kung napakatibay ng harapan ng kalaban, kailangan nilang tumugon ng katumbas. Hindi rin balak ni Harold ang diretso at walang isip na pagtutunggali, inamin niya sa sarili na ang galit niya ang nagpadali sa unang hakbang. Kailangang magplano, isaayos ang mga catapult, tutukan ang lugar nila. Gubatin lahat sa paligid nila, tanggalin ang anumang silungan. Ngumuyag-uyag ang lupa, lumapit ang mga catapult sa bakod. Hindi inaasahan ni Harold na patayin ng direkta ng catapults ang lahat ng Fenris, pwede palagi silang lumipat. Ngunit kung wasakin ang tanawin, magiging madali silang hulihin paglipat nila. Habang inaayos ang catapult at inihahanda ang panibagong atake, may lumapit na sundalo kay Harold. "Sir, ang kalaban, nawala." "Ano?" tanong ni Harold, nagulat. Umiurong sila, unti-unti munang umatras, pagkatapos binuksan nila ang tarangkahan sa kabilang bahagi ng kuta at tumakas. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Harold. Hindi yun pakikipagtanggol, isang biyaheng pag-antala lang. Hindi yun sorpresa, yun ang mismong layunin ng mga ito. Huminga siya ng mabigat, mga casualty. Tinataya, nasa 3,000 sundalo na ang napaslang. Humugat ng malalim si Harold at tumingala sa itim na kalangitan. Ang madilim na gabi ay unti-unting pumipilis tungo sa madaling araw. Mula sa unang sagupaan hanggang sa buong gabing paglalaban, nawala ang 3,000 piling tropa. Tunay na halimaw ang kaaway. Maiintindihan naman, kung lahat ng 100 knight nila ay naglalaban, ganito ang maaring kalabasan. Lalo na sa mapang depensang makipot. Tingnan niya ang paligid. Tila basag-wasak ang kuta, halos hindi na karapat-dapat tawaging kuta. Bagamat mahalaga ang posisyon, ang pagkamit nito ay nagkakahalaga ng higit sa 3,000 sundalo at napakahalagang oras. Dapat ko na siyang pinatay noon pa lang. Lahat ng ito ay dahil pinayagan na mabuhay si Ghislaine. Mula nang pumasok sa kanyang plano ang lalaking iyon, dapat ay ginawa niya ang lahat para alisin ito. Mali ang pagtatansya niya, ang kapalit ay mapait at mabigat. Huminga siya ng malalim, pinipigil ang pagsabog ng damdamin. Kung magwawala siya ngayon, madudurog lamang ang moral ng kanyang hukbo. Hindi pa huli, ngayon na nasa kamay na nila ang kuta, may tuwid na daan patungo sa kastilyo ng Fenris. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at sakupin ang kuta ng Lord. Kapag nahuli at napugutan si Ghislaine, mawawala ang buong bigat ng galit niya. Pinipigil ang galit, mababang tinig ang lumabas mula sa kanya. "Aalis tayo kaagad. Dalhin ang pinakamababang rasyon. Magmarcha." Ang pangunahing hukbo ang manunubaybay sa paligid ng Fenris Castle, at ang mga engineer at supply ang susunod ng mabilis. Pagod na ang mga sundalo, ngunit wala silang mapiling iba, nakatakda na ang oras ng paghulog ng pamamahinga hanggang sa simula ng panibagong pag-iilang siege. Agad na nag-ayos ang hukbo ni Desmond at nagsimulang magmarcha patungong Fenris Castle. Sa mabilis na daan, damaloy ang malakawing hukbo sa matulin ngunit disiplinadong galaw. Pagkaraan ng 2 araw na tuloy-tuloy na paglalakbay, nagpahinga sila ng sandali at doon ay sinalakay bigla. Lusob, ambush. Sinalakay ni Jillian at ng kanyang mga knight, na nakalabas mula sa kuta, ang kampo ni Desmond nang hindi inaasahan.
Bagaman disiplinado at handa ang mga sundalo ni Desmond, mabilis silang kumilos at tinugunan ang paglusob. Ngunit nakapatay ang Fenris ng ilang mahihinang kawal at agad na umatras. Dahil mabigat at malaki ang hukbo ni Desmond, hindi nila madaling habulin ang maliit at mabilis na pangkat. Nakaharap ang kahihinatnan, muling naantala ang paglalakbay. Ang paglaban ay nangangailangan ng oras upang mag-ayos at magreorganisa. Linisin ang mga bangkay, ayusin ang scouts at mga unit ng paghabol. Iulat ang natitirang bilang ng troops. Umiingay ang kampo ng mga utos mula sa lahat ng direksyon. Muli, nawala ng mahalagang oras ang hukbo dahil sa ambush ng Fenris. Kumikibit balikat si Harold sa kalbaryo ng kampo. Mga salot na yun muli. Akala niya ang si Ghislaine lamang ang problema sa teritoryo ng Fenris, ang katalinuhan at maingat na mga galaw nito ay kilala. Ngunit hindi niya inakala na ang mga tauhan nito mismo ay ganoon nga kagipit. Dahil sa kanila, bumagal ang marcha ng labis. Mahigit 15 na ang ginugol sa pagkamit ng isang kuta at pag-usad. At malayo pa ang Fenris Castle. Sa pagitan nila at doon ay maraming gubat at bundok kung saan pwedeng itago ng kalaban ang kanilang sarili. Mga daga, nilalaro nila tayo sa teritoryo nila. Sumagot ang adjutant, sa ganitong pace, aabuti ng higit sa 2 linggo bago kami makarating sa kastilyo. Huwag nating hayaan silang patuloy na makapagdikta ng ritmo. Pabilisin ang marcha. Pero, kung pabilisin natin, bababa ang kakayahan natin na tugunan ng mga ambush at matutuyo ang lakas at morale ng mga troops. Sumulyap si Harold sa adjutant nang may malamig na tingin. Gawin niyo pa rin. Kapag wala ng taguan ang mga daga, lalabas din sila. Wala tayong oras ipagsayang. Opo, hindi niya ipinakita ang pag-aalinlangan. Ang kagat na intensyon ng pagpatay ay malalim sa kanyang mata. Ang pangalan ng commander ng kalaban. Jillian, hindi ba? Kakainin ko siya kasama ni Ghislaine. Agad na ipatawag si Conde Forwood. Bago pa man tuluyang umatake ang mga puwersa ni Desmond sa kuta ng Stonehaven, nag-alab sa matinding galit si Marcus Branford nang mabalitaan niyang ganap na nalipol ang 2nd Corps. Walang sino man ang nakahula na kikilos si Conde Desmond ng ganoon kabilis. Oo, marami ang umaasang mauuwi sa digmaang sibil ang lahat, lalo na't lantaran na siyang nagtitipo ng hukbo. Ngunit hanggang doon lang, paghihintay at pagbabantay sa malinaw na hudyat. Ngunit sino ang makapagsasabing isang tao lamang ang basta-basta magbabangon ng hukbo at lilipulin ang puwersa ng kaharian? Nang walang abiso o anumang senyales. Si Conde Forwood, kilala bilang ang bibig ng Ducado na nakatira sa kabisera, ay sapilitang dinala sa harap ni Marcus Branford. Lord Marcus, kumusta po kayo, Conde? Ang pag-atake ni Desmond sa Fenris nang walang katwiran, yan ba ay nagpapahayag ng tunay na layunin ng inyong Ducado? Titila, wala kaming kinalaman dito. Si Conde Desmond ay, may lakas ka pa bang magpaikot-ikot ng salita sa harap ko ngayon? Sa nagbabagang titig ng Marquis, napayuko si Forwood. Totoo, nagkukunwari si Desmond ng pagiging neutral noon, ngunit matapos ang digmaang Cabaldi, naging malinaw sa lahat na siya'y kaanib ng puwersa ng Ducado. Napagtanto ni Forwood na walang saysay ang pagtanggi, kaya't pautal-utal siyang nagsalita. Kay kami man ay walang malinaw na kabateran. Totoo ito, hindi ito kagustuhan ng Ducado o ni Viscount Joseph. Tunay nga, naghahanda ang Ducado para sa digmaang sibil, ngunit iyon ay nakalaan lamang bilang huling baraha. Si Raul, ang utak ng Ducado, ay planong sakupin ang kaharian sa pinakamaliit na pinsala. Kaya't maingat niyang kinukumbinsi at pinipressure ang iba't ibang Panginoon sa mga teritoryo. Layunin nilang ihiwalay at patayin ang mga hindi masusupil, at saka agawin ang kaharian na halos walang pagtutol. Isang estratehiyang matagal na nilang ginagamit, ngunit dumating si Ghislaine at winasak ang lahat ng plano. At ngayon si Conde Desmond naman ang kumilos ng mag-isa. Nagngangalit sa galit si Raul. Kinamumuhian niya ang sinumang sumisira sa kanyang maingat na ginawang laro. Para kay Raul, isa na lamang patapong pyesa si Desmond. Nanunumpa kami, hindi kami makikialam sa usaping ito. Hindi kami sasama sa paglusob kay Conde Fenris. Mariing tumugon si Marcus Branford. Ibig mong sabihing ipipikit ninyo ang mata ninyo sa ginawa ng inyong kaalyado, at walang pananagutan. Noon ding nakaraan, hindi kami nakialam sa usapin ni Conde Fenris. Hindi ba't mas makabubuti kung gawin ninyo rin ang gayon? Lord Marcus,
Isang mungkahi upang ituring ang labanan na para lamang sa pagitan ng mga konde, gaya ng dati. Bahagyang kumislat ang labi ng Marquez, bakas ang pagkainis. Maingat namang pinagmamasdan ni Forwood ang reaksyon, kinakalkula ang susunod niyang hakbang. Wala ng pag-asa si Fenris. Hindi siya kayang talunin si Desmond. Kahit makialam ang royalista o hindi, pareho lang. 30,000 sundalo ang hawak ni Desmond. Tiyak na mabilis babagsak si Fenris at malamang ay mapugutan ng ulo. Kahit matalo si Desmond pagkatapos, malaki ang magiging kabayaran ng mga royalista. At sa oras na tumagal ang digmaan, mas lalo silang mahihirapan. Sa ganoong kalagayan, kami ang makikinabang. Kung makapagtutulak kami ng ganap na digmaang sibil, higit kaming lalakas. Hindi dahil kulang kami sa kapangyarihan, kundi dahil hinihintay lang namin ang tamang sandali. Ang Ducado ay may napakalakas na puwersa, isang lakas na maaari na nilang gamitin para pabagsakin ang kaharian kahit ngayon pa lang. Ngunit si Raul ay tila may mas malalim na plano, isang dahilan kung bakit abot langit ang kanyang pag-iingat. Kung tutuusin, utang ng mga royalista ang kanilang kasalukuyang buhay sa pagiging maingat ni Raul. Napahalakhak si Marquez Branford at napailing. Napakagulo ng laro ninyo. Gusto ninyong tuluyang bumagsak si Fenris, habang si Desmond ay umaasang paihinain kami. Kapag lumaban kami, mauubos ang aming puwersa, kapag umurong kami, kakainin ninyo ng buo si Fenris. Sa anumang paraan, panalo kayo. Tahimik na yumuko si Forwood. Wala na rin namang inaasahang sagot si Branford. Sa ganitong pahayag ng hindi pakikialam mula sa Ducado, walang ibang mapipili ang mga royalista kundi harapin si Desmond kapag tuluyang bumagsak si Fenris. Sa malamig na anyo ni Forwood, ngumisi ng may pang-aalipusta si Branford. Sawa na ako sa mga panlilinlang ninyo. Isang, hindi pagkakaunawaan ito. Ayaw namin ng digmaan at wala kaming balak na manghimasok, Lord Marquez. Sigurado ako, pero nakakasawa na ang mga laro ng dila ninyo. Tolyo, agad lumapit ang kanyang punong kabalyero. Handa po ako, aking Panginoon. Hulihin ang taong ito at ikulong ang lahat ng maharlikang kaalyado ng Ducado na nasa kabisera. Masusunod, mabilis na sinunggaban ng mga kabalyero si Forwood at pinatahimik ang kanyang mga kasama. Wait, Lord Marquez. Ako ang may hawak ng diplomasya ng Ducado. Ayon sa patakaran, dapat garantisado ang aking kaligtasan. Kapag bumagsak si Fenris, ipapadala ko ang iyong ulo at ang mga ulo ng lahat ng Ducadong nasa kabisera sa mismong duke. Butler, narito po ako. Napapikit si Forwood, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Dahil lamang ba sa isang bag itong mula sa Hilaga kaya nauuwi sa ganito? Ngunit higit pang nakagugulat ang sumunod na utos ng Marquez. Magpadala ng utos sa ikatlong corps. Agad silang magtungo sa Hilaga upang tulungan si Conde Fenris. Masusunod, alin sa mga teritoryo ng Ducado ang pinakamahina? Ang mga barony ng Harrington sa Hilaga at Collins sa Silangan ang pinakamadaling sakupin. Mabuti, kapag bumagsak si Fenris, ipasabi kay Marquez Macquarie na ang kinin ang dalawang yon. Bubuo tayo ng hiwalay na puwersa laban kay Desmond. Masusunod, walang naglakas loob na tumutol. Sa lupain ni Branford, ang kanyang salita ang batas. Nagngangalit na sumigaw si Forwood habang kinakaladkad palayo. Lord Marquez, maglulunsad ka ng digmaan ng walang katwiran. Talagang sisimulan ninyo ang digmaang sibil. Wala kaming kinalaman kay Desmond. Ngunit malamig ang tugon ni Branford. Akala mo ba hahayaang patuloy ninyo akong isadsad sa inyong mga kasinungalingan? Tapos na ang panahong yon. Kung nais mong mabuhay, ipanalangin mong magtagumpay si Fenris. Dalhin na siya, Lord Marquez. Lord Marquez. Ang hiyaw ni Forwood ay kumupas sa kalaliman ng bulwagan, na ngayoy nabalot ng bigat at katahimikan. Matagal bago may nagsalita. Sa huli, ang matapat na butler ang naglakas loob. Aking Ginoo, sigurado ba kayo na tama ang desisyong ito? Walang mas nagsikap na iwasan ang digmaang sibil maliban kay Marquez Branford. Batid niya ang tunay na lakas ng Ducado. Ngunit ngayon, sa galaw ni Desmond at sa impluensya ni Ghislaine, wala nang atrasan. Napapikit siya, napabuntong hininga. Fenris, hindi, si Ghislaine Perdim. Tila hindi na talaga maiiwasan mula nang tanggapin ko siya. Batid niyang may angking kakayahan ang binata, ngunit ang paglago nito ay lumampas pa sa lahat ng inaasahan.
Noon pa man, tila itinakda na ang banggaan laban kay Desmond. At kung hindi siya dudurugin ngayon, tiyak na magiging higit siyang banta sa hinaharap. Nag-alala ang butler, bumigkas ng may kaba. Ngunit, aking Ginoo, ang ikatlong core ay hindi aabot sa oras. Kailangang umiwas sila sa mga teritoryo ng Ducado kaya tiyak na maantala sila. Kada rating pa lamang ng balitang nag-api ang ikalawang core. Malamang, nagsimula na ang paglusob sa Fenris. Kahit agarang umalis, higit isang buwan ang lalakbayin bago marating ang Hilaga, lalo na't hindi pa kumpleto ang mga lansangan. Samantala, ang mga Panginoong Royalista sa Hilaga ay walang sapat na puwersa. Kaunti lamang ang kanilang bilang at kulang sa kasanayan ang kanilang mga sundalo. Sa halip na makatulong, baka lalo lamang silang maging pabigat. Tumango si Branford, batid ang katotohanan. Si Ghislaine, sa kalagayan niya ngayon, hindi kayang talunin si Desmond. Sa huli, matatalo rin siya. Kung umurong siya, baka mailigtas niya ang sarili. Nariyan pa rin si Marcus Perdiem, buhay pa. Ngunit kapalit niyon, kailangan niyang isuko ang rehiyon ng Caboldi. Marahil pati ang mismong Fenris. Kung mangyari yun, mawawala ng saysay ang lahat ng suporta at tulong na ibinigay nila kay Ghislaine. Kapag muling nabaon sa kahirapan, sino pa ang makapagsasabi kung makakabangon pa siya? Lalo't nariyan si Desmond na haarang sa lahat ng daan. Kung gayon, dito na nagtatapos ang kwento ni Ghislaine. Ngunit si Desmond, kailanman, kailangan nating labanan. Ang Ducado ay hindi gagalaw, hihintayin lang nilang maubos tayo. Marcus, iwasan man natin, ang digmaang sibil ay nakatadhana. Mas mabuti pang tayo na ang magsimula kaysa hayaang unti-unti tayong lamunin at walang laban na mamatay. Napapikit siya, batid niyang ang kanyang desisyon ay tuluyang nagpasiklab ng apoy. Ang kaharian at ang mga pro-royalistang maharlika ay kailangan ng maghanda sa digmaan. Pinilit niyang umiwas sa digmaang ito, ngunit ngayong dumating na, siya mismo ang pumukaw sa apoy. Tanging isang landas na lamang ang natitira upang maiwasan ang pagputok ng ganap na digmaan at magbigay ng panahon upang magtipon ng lakas. Kailangang magtagumpay si Ghislaine, ngunit mariing umiling si Branford. Imposible, kahit gaano siya kahusay, hindi pa yun sapat. Wala nang saysay ang magpadala ng dagdag na hukbo para protektahan siya. Sa bandang huli, uulit lamang ang parehong suliranin. Kung mas malakas lang sana si Ghislaine, maaaring sa ibang bahagi ng kaharian sumiklab ang digmaang sibil. Ngunit sa kasalukuyan, agad na tinanggap ni Viscount Clifton, pinuno ng ikatlong corps, ang utos ni Branford. Layunin natin ay suportahan at iligtas si Conde Fenris. Ngunit kung pagdating natin ay patay na siya at nanalo na si Desmond, agad na lusubin ang barony ng Harrington. Hindi ito magiging madaling misyon. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, agad niyang tinawag ang kanyang aide-de-camp. Ihanda ang pinakamabilis na pagmarcha. Tayo'y tatanggo upang tulungan si Conde Fenris. At sa gayon, nagsimulang gumalaw ang ikatlong corps ng kaharian, dala ang atas ng Marquess, patungong Fenris. Sa panig ng Perdiem, ngunit ang kaguluhan na dulot ng biglaang pagsalakay ni Desmond ay hindi lamang nakaapekto sa panig ng mga royalista. Sa kuta ng Perdiem, ang bagong Marquess na si Walter Perdiem, ama ni Ghislaine, ay halos mawala ng ulirat sa narinig. Si Conde Desmond, sinalakay ang Fenris. At winasak din niya ang ikalawang corps. Opo, Ginoo, nasa loob na siya ng teritoryo ng Fenris. Hindi maaari ito. Nang hina si Walter, muntik ng matamba. Alam niyang darating ang araw ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, si Desmond din ang nasa likod ng paglusob noon sa Perdiem. Ngunit nang kumampi siya sa mga royalista, bahagya niyang itinabi ang pangambang yon. Akala niya, sa oras na sumiklab ang digmaang sibil, magkakasama silang lalaban ang puwersa ng Ducado laban sa mga royalista, kasama siya at si Ghislaine. Ngunit harapin siya ng mag-isa, at pati ang hukbo ng kaharian ay winasak niya. Parang bulong sa sarili ang tinig ni Walter, hindi pa rin makapaniwala. Kuya, huwag kang magpatangay. Nabigla siya sa sigaw ni Randolph, ang kanyang nakababatang kapatid. Wala nang oras para manlumo. Kung nakarating na ang balita sa kanila, tiyak na nagsimula na ang labanan. Tama ka. Kailangan nating tulungan si Ghislaine. Ngunit paano ang kuta? Dapat ba tayong mag-iwan ng pangbantay? Maging si Walter, isang veterano, ay natigatig sa biglaang pagsalakay.
Alam niya ang lakas ng teritoryo ni Desmond at ang 30,000 sundalong hawak nito. Sa kaibuturan ng kanyang isip, sumisiksik ang takot na baka mamatay na talaga ang kanyang anak. O baka patay na siya ngayon mismo. Maaari kong ayusin ang mga puwersa, kailangang ihanda rin ang per diem. Mahigpit siyang hinawakan ni Randolph sa magkabilang braso at tinigasan ng tinig. Kuya, gumising ka. Ipadala natin ang lahat ng tropa para tulungan ang nakababatang Ginoo. Ngunit kailangan nating mag-iwan dito. Para saan pa? Nasa tigil putukan tayo ngayon. Hindi ko sila mapagkakatiwalaan. Kailangan ng tagamasid. Nahati ang isip ni Swalter sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang pinuno at ng kanyang pagmamahal bilang ama. Ngunit hindi tumigil si Randolph, patuloy na yumanig sa kanya. Kuya, kung wala ang nakababatang Ginoo, wala ring saysay ang lahat ng ito. Ang kuta, ang pagkain, ang mana cultivation technique, pati ang mga barbaro. Lahat ng yan, nagawa lamang dahil sa kanya. Kung mawala siya, mawawala rin lahat ng iyon. Kung kaya't kahit mawala ang kutang ito, kahit masunog ang hilaga, basta't buhay ang nakababatang Ginoo, muling may tatayo ang lahat. Iwanan na natin ito, magtiwala ka muna sa mga barbaro, kahit sandali lang. Napaisip si Swalter, para sa kanya, na buong buhay ay nagbantay sa kutang ito, ang ideya ng pag-abandona rito ay parang pagtataksil sa kanyang tungkulin. Lalo pat hindi niya kayang magtiwala kay War-Oka. Pinuno ng mga barbaro, ang taong yun ay napilitang sumuko lamang dahil pinwersa siya ni Ghislaine. Kung iwanan nila ito at kumalat ang balitang patay na si Ghislaine, tiyak na aariin muli ni War-Oka ang kuta. Kapag nangyari yun, hindi na muling mababawi ang lugar, at ang hilaga ay lulubog sa kaguluhan. Ngunit hindi nagpatinag si Randolph. Ang nakababatang Ginoo ay nasa bingit ng kamatayan. Anak mo siya, buong buhay mo'y nag-alay ka para sa iba, ngayon para sa pamilya mo naman. Hindi ka ba nagkakasala sa yumaong asawa mo? Randolph, kapag bumagsak ang Fenris, akala mo ba maliligtas tayo? Papatayin tayo ni Desmond, pati si Elena, mamamatay. Ano ba, kuya, bakit ka nagiging duwag ngayon? Gumising ka. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Swalter. Nagising siya sa bigat ng katotohanan. Tama si Randolph. Walang saysay na bantayan ang kuta kung tuluyang bumagsak si Fenris. Noon pa man, ang tunay na layunin ni Desmond ay wasakin ang per diem. Kung wala silang gagawin, parehong mawawala ang Fenris at per diem. Muling sumiklab ang apoy sa kanyang mga mata. Tama ka. Una sa lahat, ililigtas natin si Ghislaine. Slap. Mariin niyang sinampal ang sariling pisngi, pinatitibay ang loob. Mabalisahin ang lahat ng sundalo. Wala tayong iiwan. Ipadala ang sugo sa home urn at ipahanda sila agad. Agad na kumilos ang buong kuta. Lahat ng sundalo ay ipinarada. Narinig na nila ang balita, 30,000 sundalo ni Desmond laban kay Ghislaine. Ngunit sa halip na takot, mas nagliyab ang kanilang mga mata. Si Scoven, na noon ay nagdadala ng supply, ay nagbunat ng espada at sumigaw. Ang nakababatang Ginoo ay nasa panganib. Sabay-sabay ding nagtaas ng armas ang mga kabalyero at sundalo. Para sa kanila, si Ghislaine na ngayon ang bayani at tagapagligtas ng per diem. Hindi sila papayag na mamatay siya. Sabay-sabay silang humiyaw. Ngayon, kami naman ang tutulong sa nakababatang Ginoo. Uwa! Sa sabayang hiyawan, ang buong hukbo ng per diem ay nagsimulang magmarcha tungo sa Fenris. Hindi lamang ang ikatlong corps at ang hukbo ng per diem ang nagmamadaling kumilos, nag-aalala para kay Ghislaine. May mga taong higit pang nag-aalala kay Fenris kaysa kaninuman. Samahan ng mga naluging mamumuhunan. Si Rosalind at Mariel, na nang-alap ng napakalaking puhunan mula sa mga maharlika, ay parehong napabuntong hininga habang nakatitig sa watawat na nakasabit sa bulwagan ng salo-salo. Karamihan ay naniniwalang tiyak na malulugi si Conde Fenris sa pagkakataong ito. Iba si Conde Desmond, isa siyang makapangyarihang Panginoon ng Hilaga na nag-uutos sa 30,000 sundalo. Kahit gaano pa kahusay si Ghislaine nitong mga nakaraang buwan, kahit pa kinikilala siyang sumisikat na bituin ng kaharian, hindi pa rin siya maihahambing kay Desmond. Patay na tayo, wala na lahat. Ang lahat ng puhunan ko para sa digmaan, nakatali na rito. Hindi ko na sana pinasok ito. Ang mga taong ito ay nagbuhos ng napakalaking salapi sa negosyong pampaganda at sa proyektong paggawa ng kalsada.
Kahit nasa ilalim ng gabay ni Marcus Branford ang paggawa ng kalsada, si Ghislaine pa rin ang pangunahing tagapamuno nito. Kung babagsak si Ghislaine, tiyak naguguho ang negosyo ng pampaganda. At kung mawawala ang pangunahing operator ng paggawa ng kalsada, sino pa ang makapagsisiguro ng kinabukasan nito? Kaya't lahat sila'y balisa, takot na tuluyang mawala ang kanilang mga puhunan. At sa kanila, may isa na nagbuhos ng pinakamaraming salapi. Diyos ko, luko-luko talaga yung hayop na yun. Pati ari-arian ng ibang obispo at mga donasyon ng templo. Isinabak ko dito, si Bishop Forisco yun, ang debotong lingkod ng Diyos ang si Juana. Isa na siyang tanyag na lider relihiyoso sa kabisera, halos may kumpara na sa isang santo. Dahil sa kanyang kapangyarihan, bumalik siya sa kanyang dating bisyo. Hindi na kontento sa mga suhol na kanyang natanggap, nakipagsapalaran pa siya sa pamumuhunan, gamit ang pondo ng templo para sa iba't ibang negosyo. Ano na ang gagawin ko? Bakit ko ba pinagkatiwalaan ang hayop na yun? Dapat nagdasal na lang ako kay Juana. Kapag nawala ang perang ito, tuluyan akong babagsak. Teka, hindi ba mas mabuti kung mamatay na lang siya? Naisip niyang kapag namatay si Ghislaine, wala nang matitirang nakakaalam ng kanyang lihim. Baka nga mas makakabuti. Pero, paano naman ang pera ko? Mawawala lahat? Hindi. Babagsak ulit ako. Nais niyang mamatay si Ghislaine, pero hindi pa ngayon. Kaya inisip niyang isa na namang pagsubok ito mula sa Diyosa. Bakit ba laging sinusubok ako ng Diyosa? Habang hindi mapakali ang mga mamumuhunan, tumindig si Rosalind at sumigaw. Wala tayong mararating kung puro pangamba lang ang gagawin natin. Napalingon sa kanya ang lahat, may madidilim na ekspresyon. Ano pa nga bang magagawa ng mga taong naglagak ng puhunan kundi kabahan sa negosyo nila? Ngunit parang walang alalahanin si Rosalind at buong tapang na nagwika. Kung natatakot tayong bumagsak ang ating negosyo, tiyakin nating hindi ito babagsak, may kanya-kanya kayong mga pribadong sundalo dito sa kabisera, hindi ba? Tipunin natin sila at ipadala bilang tulong kay Conde Fenris. Natigilan ang lahat. Oo, mayroon silang mga pribadong sundalo. Pero para lamang yun sa seguridad dito sa kabisera, hindi para humarap sa hukbo ni Desmond na kilala bilang pinakamalakas sa Hilaga. Kahit ilang libo pa ang mate ipon nila, mahihina yun kumpara sa 30,000 ni Desmond. Ngunit hindi natinag si Rosalind. Inutusan ng aking ama ang ikatlong corps na kumilos. Kung sabay tayong gagalaw kasama ng hukbo ng kaharian, magiging malaking suporta ang ating mga pribadong sundalo. Hindi natin kailangang manalo sa digmaan, ang kailangan lang ay mailigtas si Conde Fenris. Nagliwanag ang mga mata ng mga maharlika. Kung mismong si Marcus Branford na ang kumikilos, ibang usapan na ito. At dahil kabilang sila sa kampo ng royalista, wala silang magiging problema sa pagtutol kay Desmond na lantaran ang pagsisimula ng digmaan. Ang digmaang sibil ay maaaring magdala ng mas malaking suliranin sa hinaharap, pero hindi yun ang alalahanin ngayon. Ang agarang dapat gawin ay tiyakin na hindi sila malulugi kung sakaling mamatay si Ghislaine. Kapag nakaligtas pa siya rito, ilalabas ko na lahat ng pera ko. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong kaba. Pero tuwing may malaking tubo, hindi ko rin maiwasang mapasubo. Isa-isa silang nagtago ng kani-kanyang iniisip at sabik na sumang-ayon sa mungkahi ni Rosalind. Fine. Magpapadala ako ng 100 sundalo. Magdadala ako ng 50. Ako, 200. Nag-uunahan sila sa pagbibigay ng pangako. At dahil lahat sila'y mayayamang maharlika, umabot sa halos 3,000 sundalo ang nabuong puwersa. Grabe, kapag pinagsama, napakarami rin pala natin. Parang pooled investment lang, haha. Sa ganitong bilang, makakaapekto tayo sa labanan. Mariing pinisil ni Rosalind ang kamao niya. Lumampas pa sa inaasahan ang tugon ng mga maharlika. Ngumiti si Mariel at idinagdag. Si Conde Aylesbury ang bahala sa pagkain at pondo. Namangha ang lahat. Ang pagpapagalaw ng 3,000 sundalo ay hindi biro. Inaasahan na nilang mag-aambag pa sila ng dagdag na pera, pero nalutas na ni Mariel ang problema. Mabilis na natapos ang usapan. Kaya't hinarap ni Rosalind si Bishop Forisco na naruroon din sa piging. Obispo, mangyaring magpadala kayo ng 10 pari. Hindi mga baguhan, kundi bihasa. Pero, bawal makisangkot ang templo sa digmaan.
Hindi sila makikidigma, siguruhin lang nilang hindi mamatay si Conde Fenris, gaya ng dati. Isa itong makataong aksyon. Kung mamamatay si Fenris o ang mga pangunahing tauhan ng teritoryo, masasayang lang ang lahat ng pagsisikap natin. Pati ang mga donasyon ng templo mawawala. Ito'y masama. Nag-alinlangan si Forisco. Hindi niya kayang mawala ang pondo ng templo, o mas tamang sabihin ang pera niya. At dahil hindi ito direktang pakikidigma, mababa rin ang panganib para sa mga pari. Ang dahilan na humanitarian aid ay madaling tatanggapin ng lahat. Wala akong magagawa, kung ito ang kalooban ng Diyosa. Sa huli, mas pinili niya ang pera kaysa buhay ni Ghislaine at ipinasa na lang sa Diyosa ang lahat. Sige, ang pagkakaisa ninyong lahat ay tiyak na gabay ng banal na kalooban ni Juana. Ipapadala ko ang mga pari. At sa gayon, nabuo ang samahan ng mga naluging mamumuhunan. Huminga ng maluwag si Rosalind. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ramdam niyang mas malaki na ang tsansang mailigtas si Ghislaine dahil sa lakas ng ikatlong core. Hindi ko akalain na ganito siya kasikat. At kung sadya man o hindi, muling nagtipon ng libu-libong sundalo upang iligtas si Ghislaine. Itinalaga bilang commander ng puwersang ito si Viscount Edo Ryan, isang veterano ng digmaan at malaking mamumuhunan. Sa seremonya bago umalis, buong kumpiyansang sumigaw si Edo Ryan. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko si Conde Fenris, anuman ang mangyari. Mabuhay si Viscount Edo Ryan. Sa gitna ng mga hiyawan ng mga maharlika, sinundan ng hukbo ng samahan ang ikatlong core. Sa teritoryo ng Fenris, handa na ba tayo? Habang ibinabalot ang benda sa kamay, tanong ni Ghislaine. Sagot ni Claude, may bakas ng tensyon sa mukha. Nakahanda na ang mga duwende, 2,000 archer na nakasakay sa kabayo. At 1,000 kabalyerya, ang mga kabalyero, lahat ng 300 nakabaluti at naghihintay. May balita ba kay Jillian? Wala pa rin. 1 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaan. Narating na ang balitang bumagsak ang kuta, ngunit walang anumang ulat mula kay Jillian. May ulat ilang araw ang nakararaan na nakikipaglaban sila sa tropa ni Desmond, ngunit simula noon ay walang balita. Dahil sa mga especially iya at tagasunod ni Desmond, halos imposibleng mang-alap ng impormasyon. Hindi rin maaaring ipakita ni Jillian ang kanyang galaw palagi. Swoosh! Ipinahalat ni Ghislaine ang mapa at tumitig sa isang tiyak na lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagtanong. Sinabi mong parating na ang aking ama, ang hukbo ng kaharian, at ang samahan ng mga naluging maharlika, tama? Oo. Umalis na sila at tiyak na malapit na sa hangganan ng ating teritoryo. Mabuti, ang kakulangan natin sa bilang, sila ang papuno. Naipadala ba ang mga liham? Nadala at may tugon akong natanggap. Tahimik na tumango si Ghislaine. Gusto pa niyang maghanda ng husto, ngunit wala ng oras. Habang tumatagal, lalong nalalagay sa panganib sina Jillian. Naubos ng buong teritoryo ang kanilang yaman upang makagawa ng mga bagong pana, at sa wakas ay natugunan ang pangangailangan. Naipamalas na rin ng mga mamamana ang bunga ng matinding pagsasanay. Wala nang dahilan upang maghintay pa. Paglabas niya sa kastilyo, sinalubong siya ng isang malaking pulutong. Aking Panginoon, handa rin kaming lumaban. Babantayan namin ang kastilyo. Isama ninyo kami. Lalaban kami sa tabi ninyo. Ang mga bagong recruit at mamamayan ay taimtim na nakiusap na sumama sa labanan. Para sa mga taong dati walang pakialam sa digmaan ng mga maharlika, isang kahangahangang pagbabago ito. Lubos na nagpapasalamat si Ghislaine. Sa ganitong uri ng mamamayan, anumang unos ay kayang lagpasan. Ngunit hindi pa ngayon. Pinahahalagahan ko ang inyong tapang. Pero hindi pa ito ang panahon ninyo upang lumaban. Hindi niya maaaring isugal ang kanilang buhay. Bagong ayos pa lamang ang pamumuhay ng mga taga-teritoryo, nagsisimula palang muling sumigla ang kanilang kabuhayan. Kung mauwi sa pagdanak ng dugo ang lahat at masawi sila, masasayang ang lahat ng pinaghirapan. Kung ito ang huling labanan, kung mismong pangunahing hukbo ng Ducado ang umatake, saka siya mag-uutos ng kabuuang mabilis sa Sion. Pero hindi pa ito yon. Isa lamang hadlang si Desmond sa daraanan. Bagamat bigo at may panghihinayang, walang nakapagsalita laban sa desisyon ni Ghislaine. Mahina pa rin tayo. Kailangan na namang magtiwala sa ating Panginoon.
Makakaligtas tayo sa oras na ito. Sa susunod, kami naman ang lalaban. Pinanghinayangan nila ang kanilang naging kapabayaan. Naisip nilang dapat ay mas maaga silang nagsanay upang may pagtanggol ang lupain. Sa matibay na pasya, nangakong hindi na sila magiging tamad muli. Lumibot ang tingin ni Ghislaine. Sa harapan niya, nakatayo ang 300 kabalyero sa makikinang na itim na baluti. Bagamat madalas silang nagbabangayan, si Jillian at ang mga kabalyero sa kuta ay kanilang mga kapatid sa digmaan. At ngayong isinusugal ang buhay ng mga ito upang pigilan ang kaaway, lalong nag-apoy ang kanyang pagnanais na kumilos. Huff, huff. Bigat ang bawat hinga ng mga kabalyero, bakas ang nagngangalit na galit. Sa kabilang panig, nakatayo ang mga salamangkero sa pamumuno ni Vanessa at Alpoy. Bagamat halatang may kaba, hindi sila natitinag. Kung marami mang salamangkero si Desmond, kailangang sumabak ng buong lakas ang mga salamangkero ni Fenris. Snort. Sumingasing ang mga kabayo. Nasa unahan sina Lumina at Aisken kasama ang 200 duwende, at nasa kanilang likuran ang 2,000 mounted archers. Sila ang magiging gulugad ng labanan. Lahat ay may bagong pana sa kanilang baywang. Kasunod nila, 1,000 kabalyerya, kasama ang mga kasapi ng Labor Assault Corps. Wala rito sina Belinda at ilan pa, malaking kaibahan mula sa nakaraang laban. Muling tumingin si Ghislaine sa buong hukbo at nagsimulang magsalita. Sa mga sandaling ito, nakikipaglaban ang ating mga kasama sa dambuhalang hukbo ng kaaway. Isinusugal nila ang kanilang buhay, dinudugo ang kanilang katawan, upang bigyan tayo ng oras. Lalong bamigat ang hininga ng mga kabalyero, tila anumang saglit ay handa ng sumugod. Ang ating kalaban ay si Conde Desmond, tinaguri ang pinakamalakas sa Hilaga. 30,000 ang dala niyang hukbo. Samantalang tayo, kahit naitipon ng lahat, ay aabot lamang sa 4,000. Kung sino man sa inyo'y nanginginig sa takot, maaari kayong umalis ngayon. Thud. Mariing ibinaon ng isang kabalyero ang sibat sa lupa, tila sinasabing walang lugar dito ang takot. Thud, thud, thud. Sunod-sunod ang ginawa ng iba, umaalingaw ang tunog, nag-aalab ang kanilang mga mata. Napangiti si Ghislaine. Mabuti, hindi na tayo maaaring maghintay pa. Hindi maaaring masayang ang tapang at sakripisyo ng ating mga kasama. Muling bumayo ang mga sibat sa lupa, na tila tibok ng iisang puso. Ngayon, panahon na para tayo naman ang tumulong. Sa mga salitang yon, sumakay siya sa kanyang kabayong si Black King. Agad na sumunod ang lahat ng kabalyero. Mahigpit niyang hinawakan ang renda ng kabayo. Halina, iligtas natin ang ating mga kasama at durugin si Desmond. Nay! Nag-alab si Black King, itinataas ang mga paa bago sumugod pasulong. Thud, thud, thud. Sumabay ang buong hukbo ni Fenris, mabilis na damaloy na parang bagyong pinakawalan. Hindi na sila mga sundalong nagkukubli sa kastilyo. Sila ngayon ay hukbong handang salubungin ang kanilang tadhana. Mula sa likod ng kanyang itim na kabayo, mariing pinisil ni Ghislaine ang kanyang ngipin. Sandali na lang, Jillian. Sandali na lang. Nag-apoy ang kanyang mga mata, punong-puno ng pagnanais na durugin ang lahat ng haarang sa kanyang landas. May bakas ng labis na pagod sa mukha ni Jillian habang nakatitig siya sa pangkat ng hukbo ni Desmond na humahabol sa kanila. Napakahigpit talaga ng kapit nila. Sa loob ng ilang araw, siya at ang kanyang mga kabalyero ay paulit-ulit na naglunsad ng mga biglaang pag-atake. Noong una, nabigla ang hukbo ni Desmond at nakaranas ng malaking pinsala. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti silang nasanay at tumibay, hanggang sa halos hindi na gaanong epektibo ang mga pananambang ni Jillian. Sa mga huling araw, wala na siyang nagawa kundi tumakas, laging inuubos ng paghahabol ng kaaway. Lumingon siya. Sa di kalayuan, unti-unting lumalapit ang libo-libong kabalyero. Tinawag man silang puwersang habol, higit 3,000 ang bilang nila, katumbas ng buong lakas militar ng isang teritoryo, lahat ay ipinadala para lamang tugisin sila. Upang makapamando ng ganitong hukbo, tunay na nakakatakot. Mabilis na humiwalay ang puwersa ni Desmond mula sa pangunahing hukbo, pinutol ang lahat ng posibleng daanan ng pagtakas ng mga sundalo ni Fenris. Tulad ng mga mangangaso, hinuli nila si Jillian at ang kanyang mga kasama sa isang maluwang na kapatagan.
Humugat siya ng malalim na buntong hininga. Ito na ba ang katapusan? Walang gubat o bundok na maaaring pagtaguan. Mas mabilis nakarating ang kaaway kaysa inaasahan, kahit nagdanas sila ng sariling pagkalugi, upang matiyak lamang na maitataboy ang Fenris sa bitag na ito. Wala nang takas. Isa na lamang ang natitirang landas, ang sumalubong sa kamatayan. Maghanda sa labanan. Sa malamig at mababang tinig ni Jillian, sabay-sabay na tinaas ng mga kabalyero at sundalo ang kanilang mga sandata. Mapatla at lantang-lanta ang kanilang mga mukha, bunga ng walang tigil na pagtakas at labanan. Nang tumakas sila mula sa kuta, wala silang nadalang kabayo ni sapat na pagkain. Walang pahinga, ang tanging puhunan ay pawis, dugo, at pagod. Mula sa orihinal nilang bilang, kalahati na lamang ang natira. At gayunpaman, nagliliyab pa rin ang apoy sa kanilang mga mata. Ang bawat isa ay tila handang magsama ng maraming kalaban sa kamatayan. Mapait nang umiti si Jillian bago muling nag-utos. Gumawa ng bilog na porma sayon. Damaykit ang bawat isa, ang kanilang mga sibat at kalasag ay itinayo, tila pader na bakal laban sa paparating na unos. Sa kawalan ng kuta o likas na depensa, tanging sariling katawan ang pananggalang sa lahat ng dako. Habang nakaposisyon ang mga kawal ng Fenris, natapos ding makumpleto ng hukbo ni Desmond ang kanilang pag-ikot. Si Baron Hutton, ang pinuno ng habol, ay ngumiti ng may kasiyahan. Sa wakas, nasilo rin namin ang mga daga. Ang mga pananambang ni Jillian ay naging mabilis at mabagsik, dahilan upang maging maingat ang hukbo ni Desmond at bumagal ang kanilang paglusob. Ngunit kahit pa sila nawala ng maraming tao, nakamit pa rin nila ang tagpong ito, ang pagtatapos. Hinugot ni Hutton ang kanyang espada at malamig na nag-utos. Tapusin na sila, parang lubid na unti-unting hinihigpitan sa leeg, damaykit ang puwersa ni Desmond. Itinaas ni Jillian ang kanyang kalasag, sumigaw. Paparating na sila. Kasabay ng kanyang tinig, sumambulat ang 12-dosenang bolang apoy mula sa hanay ng hukbo ni Desmond. Boom! 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 Mariing kumagit si Jillian sa kanyang ngipin habang tinatanggap ng kalasag ang mga sabog. Gayun din ang ginawa ng ibang kabalyero. Wala namang sixth circle mage tulad ni Willow sa kabilang panig, kaya't nakayanan pa nilang tiisin ang mga iyon. Ngunit hindi pa tapos, umulan din ng mga palaso. Hindi inaasahan ni Desmond na makapinsala iyon, matibay ang baluti at may proteksyon ng mahika ang Fenris. Ang pakay ay isa lamang, ubusin ang lakas at mana ng kalaban. Tat-tat-tat, boom! Sa bawat banat, yayanig ang bilog na porma sayo ng Fenris, na parang mga pagong na nagkukubli sa sarili. Maya-maya, huminto ang malayuang pag-atake, at sumugod na ang kabalyerya. Ang mga sundalo ni Fenris, sugatan at pagod, ay halos bumigay na bago pa man sumalpok ang mga kabayo. Thud, thud, thud. Ngunit biglang tumawa ang ilang kabalyero ng Fenris. Si Lucas, na kilala sa labis na pagyayabang at tinatawag ang sarili bilang henyo ng sibat. Sa wakas ay umamin, sa totoo lang, muntik na akong sumuko kanina. Ang lalakas nila, iba sila sa lahat ng nakalaban natin noon. Hehe, bobo, alam kong yan din ang sasabihin mo. Ngayon na nandito na tayo, ubusin na lang natin ang kaya. Gagantihan din tayo ng Panginoon. Oo. Tiyak na gag-antay ang kanilang Panginoon. Hindi siya kailanman nagpapalampas ng pagkakautang o paglapastangan. At sa pag-asa nilang yun, nagkaroon sila ng tapang na humarap sa kamatayan na may ngiti. Boom! Nagsalpukan ang dalawang hukbo. Ang mga kabalyero ng Fenris ay mabilis na umiwas sa mga sibat ng kabayo, sabay nanlalagas ng mga mangangabayo. Ngunit napakarami ng kaaway. Dalawang bagsak lamang ng kabalyerya ng hukbo ni Desmond at durog na ang porma sayon ng Fenris. Tumayo kayo, kung nakahiga, tiyak kayong mamamatay. Matatag lang, huwag bibitaw, kahit nagkakawatak-watak, nagpatuloy sa pakikipaglaban ang mga kabalyero. Sa bukas na kapatagan, dinurog sila mula sa lahat ng panig. Ito na ang huling pagtindig. Kung mamamatay sila, isasama nila ang mas marami pang kalaban. Zing! Boom! Boom! Parang mga halimaw na sinapian ng matinding galit, walang patid ang pagpatay ng mga kawal ng Fenris. Si Jillian mismo ay itinapon na ang kalasag, tig-isang palakol ang hawak,
walang habas na pumuputol ng laman at bakal. Hindi na niya iniinda ang mga sugat. Mga hayop, tapusin na natin sila. Ngayon na, sa sagupaan, ang sigawan at iyakan ay naghalo, nilamon ng pagkahibang sa pagpatay. Ngunit unti-unting bumigat ang kalamangan ng hukbo ni Desmond. Isa-isang bumabagsak ang mga kabalyero ng Fenris, umuubo ng dugo sa loob ng helmet. Bumangon, lumaban pa kayo. Si Jillian na lamang ang patuloy na sumisigaw, patuloy na nagwawala, pinipigil ang paglusob ng kaaway ng mag-isa. Ngunit napansin ng Desmond na kakaiba ang sitwasyon. Isa-isa ng kusa na bumabagsak ang Fenris, tila hinigop ng pagod at sugat. At sa huli, halos lahat ay nakahandusay, bahagyang kumikilos lamang. Si Jillian na lang ang nakatayo. Nakanganga siya sa kanyang mga kasamang duguan. At sa paus na tinig ay bumulong. Tumayo, lumaban pa. Worry bang biglang tumanda siya ng 10 taon. Humawi ang mga hanay ng hukbo ni Desmond, at lumapit si Baron Houghton. Mahigpit na hinawakan ni Jillian ang kanyang palakol. Kahit nanginginig na ang mga kamay, alam niyang kailangang patayin ang taong ito. Nagbanggaan ang kanilang sandata. Boom! Sa unang salpukan pa lamang, umatras na si Jillian, halos matamba. Sa bawat hampas, sugat ang kapalit. Hanggang sa mabasag ang isa niyang palakol. At ang kasunod ay pinilas ng espada ni Houghton ang kanyang baluti. Thud! Nakaluhod si Jillian, umuubo ng dugo. Jillian, malamig na wika ni Houghton. Sayang ka. Magpasakop ka na. Hindi. Nagulat si Houghton. Bakit? Isa ka lang namang bayarang sundalo. Bakit ibubuwis mo ang buhay mo para kay Count Fenris? Kontrata lang ba ito? Hindi tungkol sa kontrata. Noong una, utang na loob. Tinulungan ng batang Panginoon ang kanyang anak. Kaya't handa siyang ialay ang buhay kapalit ng buhay nito. Ngunit habang tumatagal, mas nakilala niya si Ghislaine, isang pinunong kakaiba. Isang taong inuuna ang iba bago ang sarili, laging humaharap sa imposibleng laban at nagtatagumpay. Hindi na lamang pasasalamat, kundi tunay na katapatan. At kahit may mga pagkakataong kakatwa ang ugali ng Panginoon, lalo lamang niya itong hinangaan. Kahit ngayon, may ngiti pa ring gumuhit sa kanyang labi. Bakit? Bakit sumusunod kayo sa isang musmos? Sa tingin mo ba kaya niyang sakupin ang hilaga? Kaya niyang talunin ang dukado? Kung siya ang Panginoon, magtatagumpay siya. Kalokohan. Panaginip lang yun. Ang pangarap ng Panginoon, tumingala si Jillian, at sa huling lakas ay winika, ay pangarap ko na rin. Hayop ka. Itaas na sana ni Houghton ang kanyang espada upang tapusin na, ng whoosh, clang. Isang palaso ang dumating mula sa malayo, binasag ang kanyang espada at tumama sa dibdib. Napalayo siya, halos matamba. Nagulat ang lahat, paanong nagawang tamaan ang isang veteranong kabalyero sa ganoong distansya. Ngunit may isa lamang silang naiisip. Isang tao mula sa hilaga. Isang halimaw na lalo pang lumalakas sa bawat araw. Kumakabog ang dibdib ni Jillian. Sa bawat pintig ng puso, yumayanig din ang lupa. Thud, thud, thud. Walang trumpeta, walang hiyawan, tanging ugong ng libo-libong kabayo. Dahan-daang lumingon si Jillian. Sa malawak na kapatagan, iwinawagayway ang pulang watawat na may sagisag ng lobo. Ang sagisag ng kanyang Panginoon. At ang tinagal-tagal na niyang hinihintay. Jillian, sa naglalagablab na pulang mga mata, siya ang pinakamabilis na sumugod patungo sa kanya. Panginoon, worry bang lahat ng dugo at pawis na naubos niya nitong mga araw ay biglang nagkaroon ng saysay? Thud, thud, thud. Nag-ulo ang hanay ng pangkat habol ng hukbo ni Desmond. Kanina'y malapit na nilang tapusin ang mga kabalyerong matagal nang gumugulo sa kanila. Ngunit bigla na lang lumitaw ang bagong kaaway. Maging ang mga sugatang kabalyero ng Fenris ay nabigla. Ang Panginoon, narito, natapos na ba agad ang kanyang paghahanda? Ang Panginoon, dumating ang Panginoon. Hindi man nila lubos na maunawaan ang nangyayari, kusa silang napatawa. Kanina'y tiyak na kamatayan na ang inaasahan nila, ngunit narito siya. Dumating sa perpektong oras. Tulad ng dati, imposibleng hulaan ang galaw ng kanilang Panginoon. Hindi lamang ang mga kabalyero ang nakaramdam ng pag-asa. Maging ang mga sugatang kawal na nakahandusay sa lupa ay napangiti. Ligtas na tayo. Dumating na ang Panginoon.
Kung siya ang narito, kayang-kaya niyang patayin silang lahat. Ganoon kalalim ang tiwala nila kay Ghislaine. Anuman ang kanyang pagkukulang, sa digmaan siya ay tila haliging hindi matitinag, nagdudulot ng di matinag na pananalig sa kanyang hukbo. Mga walang hiya, galit na tinitigan ng mga kawal ni Desmond ang duguan ngunit nakangiting mga Fenris. Makita ang mga taong halos nasa bingit na ng kamatayan na muling nabuhay ang loob dahil lang sa pagdating ng tulong ay labis na nakaiinis. Ang kayabangan ng mga dapat ay nanginginig sa takot ay lalo lamang nagpasiklab ng galit sa kanila. Bago pa sila makarating, uubusin na namin kayo. Pagkatapos, sila naman ang isusunod. Isa sa mga kawal ni Desmond ang sumaksak ng sibat patungo sa helmet ng sugatang kabalyero. Hindi na kailangang tumarget pa ng iba, isang tusok sa mukha ang sapat. Ngunit nang maubad ang ilang helmet, lumantad ang mga mukhang puno ng dugo ngunit may ngiting nanunuya. Hehe, akala mo ba, isa kang kagaya mong basurang kawal ang makakapatay sa aming Panginoon? Napangisi ng masama ang mga kawal ni Desmond. Ang kanilang pang-uuyam ay lalong nagpatingkad ng galit sa kanila. Ibinaba nila ang sibat, handang tapusin ang mga sugatang kabalyero. Thuak, ga, isang palaso ang damapo sa leeg ng isa. Agad siyang bumagsak. Thuak, thuak, thuak. Sunod-sunod na mga palaso ang dumurog sa mga kawal na handa ng manaksak. Isa-isa silang bumagsak, duguan at wala ng hininga. Anong? Napalingon ang isa pang kawal ni Desmond, halos hindi makapaniwala. Sa di kalayuan, mabilis na papalapit ang isang pangkat. Sa unahan, ang lalaking tinatawag ng Fenris na kanilang Panginoon. Kasunod ang 300 mandirigma na lahat ay nakasuot ng itim na baluti at may hawak na pana. Di demonyo. Umatras. Ayusin ang porma sayon, ngunit masyado silang mabilis. Bawat kisap mata, lalo pang lumalapit ang grupo. Napilitan ang hukbo ni Desmond na bitawan muna ang mga sugatang Fenris upang agad na makabuo ng depensa. Sa husay ng kanilang pagsasanay, mabilis silang nagtipon at nag-ayos ng hanay. Ngunit si Baron Hutton ay tumangging umatras kaagad. Kailangan ko muna siyang patayin. Hinugot niya ang palaso sa kanyang dibdib, saka kinuha ang isang espada mula sa lupa. Mamatay ka, whoosh, clang, ngunit bago niya maabot si Jillian. Isa pang palaso ang damapo. Ngayon ay na-divert niya gamit ang kanyang espada, ngunit ang lakas nito ay nagpayanig sa kanyang kamay. Imposible, ganoon kalakas ang isang palaso lang? Kung hindi niya nilagyan ng mana ang espada, tiyak na naduraj na iyon. May isa pa bang mandirigmang kasingsidhi ng lakas ni Jillian? O baka, siya mismo, si Count Fenris. Mula sa malayo, sumugod si Ghislaine sakay ng kanyang itim na kabayo. Ang kanyang ngisi ay mabangis, halos baliw, habang mabilis na lumalapit. Wala ng oras upang tapusin si Jillian. Kung ganun, subukan nating malaman kung totoo ang mga bulong tungkol sa kanya. Whoosh! Mabilis na sumugod si Ghislaine, ang sibat ay nakatutok kay Baron Hutton. Ha! Yumuko ang Baron, iniiwasan ang sibat, at agad na tumugon ng paghiwa sa mga paa ng kabayo upang ibagsak ang sakay. Perpektong tiyempo, saktong paglapag ng kabayo matapos ang isang talon. Imposibleng maiwasan yon. Whoosh! Ngunit sa mismong oras na tumama ang mga paa nito, muli itong tumalon. Mas mataas at mas malayo. Isang kabayo, umiwas sa atake ko? Hindi makapaniwala si Baron Hutton. Kahit gaano kahusay ang sakay, perpekto ang kanyang tiyempo, dapat ay hindi ito makaligtas. Agad siyang gamulong upang muling makaposisyon, ngunit hindi pinalampas ni Ghislaine ang pagdadalawang isip na iyon. Slash! Arg! Napangiwi siya sa sakit ng hiwain ng sibat ang kanyang likod. Hindi man malalim, sapat upang mag-iwan ng bigat sa kanyang katawan. Ngumisi si Ghislaine. Hindi basta-basta. Kaya palang nakipagsabayan kay Jillian. Ang kabayong itim ay nagngangalit na tila nanunuya, bago pinisil ni Ghislaine ang tagiliran nito, dahilan upang muling kumalma. Dumating na ang mga kabalyero niyang kasunod, agad na itinakip ang kanilang katawan upang protektahan ang mga sugatang Fenris. Lumapit si Ghislaine kay Jillian. Jillian, ayos ka lang ba? Sabihin mong ayos ka, Panginoon. Puno ng pasasalamat ang titig ni Jillian. Kanina'y tiyak na kamatayan na ang kanyang kapalaran, ngunit dumating siya. Panginoon, kailangan ninyong umatras kaagad.
Ngayon na, unahin na natin ang paghilom ng sugat mo. Mamaya na ang kwento. Hindi iyon ang ibig kong. Hoy, ano pang ginagawa nyo? Dalhin na si Jillian at ang mga sugatan. Muli siyang pinutol ni Ghislaine. At bago pa siya makapagsalita ulit, sinalo siya ni Gordon na may paalalang nakakainis. Naku, ang payat na ng katawan ng guro natin. Sayang ang mga kalamnan. Dapat dumb-oble ang kain mo ng dibdib ng manok. Gordon, hintayin mo, sabihin mo kay Panginoon. Kalma lang, pagalingin ka muna natin, saka ka mag-lecture ulit. Halika na. Habang kinaladkad ni Gordon, muling bamuka ang sugat ni Jillian at siya'y napaungol sa sakit. Samantala, mabilis na umatras si Baron Hutton, kita sa mukha ang tensyon. Masyado silang mabilis. Kanina pa dapat malayo pa ang kanilang puwersa, ngunit dumating sila ng mas maaga sa inaasahan. Ang kasanayan nila sa kabalyerya ay hindi pangkaraniwan. Humugat siya ng ilang paghinga bago kumuha ng mga potion mula sa kanyang baywang, ipinahid sa dibdib at likod. Nakakabilib, pati ang mana niya, nananatili sa sugat. Kahit na ipahid ko na, umaalab pa rin sa loob ng katawan ko. 2 potion at malakas na pagpigil sa mana ni Ghislaine bago tuluyang nagsara ang kanyang mga sugat. Ngunit ang loob ng katawan niya ay nananatiling bagbog, ilang araw pa bago tuluyang gumaling. Napakurap siya, ganito kalakas, isang kabataan lang. Posible bang kasing lakas na siya ni Jillian? TCH. Kung hindi lang ako sugatan, hindi siya tatagal. Galit ngunit may tiwala sa sarili. Ngumisi siya at sumigaw. Ikaw ba si Count Fenris? Siya mismo, buong kumpiyansang sagot ni Ghislaine. Ikaw nga, ako si Baron Hutton. At masasabi kong napakalaking pagkakamali ang ginawa mo. Pagkakamali, dapat nagkulong ka na lang sa kastilyo mo. Ngunit narito ka, sumugod pa sa unahan. Habang nagsasalita, muling bumalik ang kumpiyansa ni Hutton. Kung mapapatay ko siya ngayon, matatapos ang digmaan. Nakataas ang espada, ngumisi siya ng mapanlibak. Ang lakas mo'y kahanga-hanga, Count, ngunit labis ang iyong kumpiyansa. Labis. Ang isang pinunong masyadong nagtatampok ng sarili sa unahan, ay umaakit lamang ng kamatayan. Sabihin mo nga, sino ba ang nagturo sa iyo? Nakunat ang noo ni Ghislaine. Kung narinig ito ni Belinda, tiyak sisiga siya na huwag nang pakialaman ang estilo ng kanyang pagtuturo. Dismayadong ngumisi si Ghislaine at dahan-daang bumaba sa kabayo, inilabas ang kanyang espada. Kung ganun, tingnan natin kung sino sa atin ang masyadong kumpiyansa. Nagngisi si Baron Hutton. Kung may tiwala ka sa sarili, makikita rin natin ang butas mo. Kulang ka sa isang bagay, karanasan. Tumingin siya ng matalim, waring nakalalamang. Ang mga digmaan ay hindi na ipapanalo sa lakas lang. Kapag magkapantay ang kasanayan, ang nananalo ay ang may pinakamaraming karanasan sa totoong labanan. Nagmamalaki, itinaas niya ang espada. Mula pagkabata, nakalima na akong panalo sa mga tunggalian ng kabalyero. At narito pa rin ako. Sa bawat labang yon, buhay at kamatayan ng buong teritoryo ang nakasalalay. At iyon ang bigat na nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na kumpiyansa. Wala pang ganitong dinanas ang batang ito. Sa ilalim ng presyon, madudurog siya. Ngumisi siyang mapanlibak, ngunit ngumisi rin si Ghislaine at malamig na tumugon. Mahigit 100 beses ko na itong nagawa. Ano, nanlaki ang mga mata ni Hutton, hindi makapaniwala. At bago pa siya makapagsalita, kumislap ang pulang ningning sa mga mata ni Ghislaine. Simulan na natin. Bang, mabilis na itinaas ni Baron Hutton ang kanyang espada upang salubungin ang pabagsak na hampas ni Ghislaine. Klaang! Ga! Isang napakalakas na puwersa ang dumaluyong sa kanya. Bagamat naituwid niya ng bahagya ang talam upang maitaboy ang ilang bahagi ng bigat, dumulas pa rin ang kanyang mga paa at nagbitak ang lupa sa ilalim niya. Namulat ng malaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Isang simpleng atake lamang yon. Ngunit muntik ng maduraj ang kanyang espada. Kung hindi niya naitaboy kahit kaunti, malamang na hindi lang sandata ang bumigay, maging mga buto niya ay naduraj. Mas malakas ito kaysa nang seluhin niya ang palaso kanina. Isang malamig na pangamba ang gumapang sa kanyang dibdib. Srak! Hindi tumigil si Ghislaine. Ipinagduldulan niya ang espada pababa, at unti-unting bumaba ang talam ni Hutton, halos idiniin ang kanyang ulo sa daraanan ng nakamamatay na taybak.
Sa ganitong bilis, tiyak na mabibiyak ang bungo niya. Kumikislap ang pulang mga mata ni Ghislaine habang ngumisi, tila isang demonyong nalulugod sa digmaan. Isang panginginig ang damaloy sa gulugad ni Hutton. Hay hindi ito lakas ng isang pangkaraniwang mataas na kabalyero. Ayon sa tala ng kanilang intelihensya, tinatayang nasa unang baitang pa lamang ng mataas na antas ng kabalyero si Ghislaine. Dahil wala pa siyang matunag na record sa labanan, naging konserbatibo ang pagtataya. Kahit ang pagkilala sa kanya bilang mataas na antas ay base lang sa tsismis mula sa digmaang Caboldi. Kaya naman kahit may sugat, buo ang loob ni Hutton na kaya niyang kontrolin ang laban gamit ang karanasan. Ngunit ang lakas na nasa harapan niya ngayon ay higit pa sa anumang nasaksihan niya. Imposible, may mali rito. Biglang umatras si Ghislaine, inalis ang bigat ng espada. Sa pagkawala ng puwersa, pumailan lang ang espada ni Hutton pataas. Whoosh! Clang! Mabilis na nagmaniobra si Hutton, halos hindi na isalba ang susunod na atake, saka siya umurong. Hindi ko siya kayang tapatan sa lakas. Sobra ang lakas ng batang ito. Ang batang konde ay pan ng sigla, at kapapasok lang sa labanan kaya sariwa pa ang kanyang mana. Sinubukan ni Hutton na lumipat sa purong teknik, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Ghislaine. Palapit ng palapit, sunod-sunod ang atake. Clang! 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 Nag-uumpugan ang kanilang mga espada, nagliliparan ang mga alab. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang siyang napapaatras. Napilitan siyang ubusin ng lakas sa pagdepensa. Subalit hindi bumitaw ang kanyang disiplina sa tibak, hindi siya bumigay. Hinintay niya ang butas, ang sandaling magkamali ang batang konde. Napangisi si Ghislaine. Kahanga-hanga. Kung hindi ka sugatan, baka naging kapanapanabik pa ito. At seryoso siya. Bihira ang makatagpo ng ganitong kalaban sa Hilaga, maliban sa mismong mga pangunahing pamilya. Ngunit sa digmaan, walang saysayang dahilan. Huminga ng malalim si Ghislaine, pinakawalan ang pagkadismaya, at pinatatag ang kapit sa espada. Zing! Nagliyab ang kanyang ikatlong core, at lalong kumislap ang pulang mga mata. Magsimula tayo muli. Sa palagay niya, karapat-dapat si Baron Hutton na humarap sa kapangyarihan ng ikatlong core. Rumble. Bawat hampas ng espada ay may kasamang kulog. Nanlaki ang mga mata ni Hutton. Papaano posibleng magkaroon ng ganitong kasanayan ang isang tao? Boom! 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 Pabilis ng pabilis, palakas ng palakas. Sa bawat salag, nanghihina ang kanyang tindig at tila nililindol ang laman loob. Hindi nagtagal, nagbitak ang kanyang espada, kahit puno ng mana. Boom boom boom. Patuloy ang pag-atake ni Ghislaine, at sa wakas, tumilapon ang pira-pirasong bakal. Hay hindi. Crack. Bago pa siya makailag, pinutol ng tibak ni Ghislaine ang kanyang kanang braso. Nabuwal siya, duguan, nang sumugod ang mga kabalyero ni Desmond. Iligtas ang Baron, ngunit bago sila makalapit, isang mabilis na hampas ang tumapos sa lahat. Slick, thud, gamulong ang ulo ni Baron Hutton sa lupa. Tumigil ang lahat, natigilan ang mga kawal ni Desmond, mapatla ang mga mukha. Ang Baron, si Baron Hutton, patay na. Habang sila'y nakapako sa pagkabigla, itinaas ni Ghislaine ang kanyang espada. Walisin silang lahat. Zing! Nagningning ang baluti ng 300 kabalyero at 1,000 kabalyerya ng Fenris. Thud thud thud. Sumugod ang buong hukbo, nagtagpo ang bakal at laman. Sa isang iglap, gumuho ang linya ng hukbo ni Desmond. Walang commander, walang morale, at walang direksyon. Ang natirang puwersa ay nagkawatak-watak at nagtakbuhan palayo. Tumakas. Bumalik sa pangunahing hukbo, bawat isa para sa sarili. Kalahati ang nakaligtas, dala ng bilis ng kanilang mga kabayo. Ngunit pinigilan ni Ghislaine ang pagtugis. Huminto na, huwag nang habulin. Sa katunayan, masyado silang kaunti para magpakalayo at sumalpok sa pangunahing hukbo ni Desmond. Ngumisi siya habang pinagmamasdan ang nagkawatak-watak na kalaban. Marami ang nakatakas, pero babalik din sila. Doon natin sila tatapusin. Nagbunyi ang hukbo ng Fenris. Tagumpay tayo. Ang ating Panginoon, hindi matatawaran. Sa kanilang hiyawan, naglakad si Ghislaine papunta kay Jillian, na inaalalayan ng mga manggagamot. Nginitian siya ng matanda, ng pasasalamat.
Panginoon, Jillian, yamakap si Ghislaine sa kanya, mahigpit. Tahimik ang lahat, iginagalang ang sandali. Pagkaraan, binitawan niya ito at mariing nagsalita. Parangalan ang lahat ng nag-alay ng buhay para sa ating lupain. Sabay-sabay na tinaas ng mga kawal ang kanilang sandata sa pagbigay-pugay. Ngumisi si Ghislaine, saka nagbiro, ano ba, lamambat ka na ba sa tanda? Bahagyang natawa si Jillian, ngunit agad ding lumalim ang usapan. Panginoon, paano niyo nalaman na dito kami? Kung magpapatuloy kayong umatras, lohikal na dito kayo mauuwi. At lohikal ding dito kayo ublahin. Kaya hinintay ko kayo rito. Ngunit sa huli, tinanong ni Jillian nang may nanginginig na tinig. Ibig bang sabihin, handa na ang lahat? Ngumisi si Ghislaine na parang walang malasakit. Hindi pa. Ano, hindi matatapos agad ang lahat ng paghahanda. Pero sapat na ang nagawa natin. Kung inantay ko pa, patay na kayo. Kaya dumating ako agad. Sakto, di ba? Halos hindi makapaniwala si Jillian. Ngunit, hindi ito sapat. Paano tayo lalaban sa buong hukbo ni Desmond? Anong saysay ng perpektong paghahanda kung wala na kayo? Nag-init ang lalamunan ni Jillian. Napaluha ang ilan sa kanilang mga sugatan. Pinili ng kanilang Panginoon na iligtas sila, kahit kapalit ng mas malaking panganib. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, thud, 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 nang inag ang lupa, mula sa harap, at maging sa magkabilang gilid, papalapit ang pangunahing hukbo ni Desmond. Napangiti si Ghislaine. Sa wakas, magtatagpo rin tayo, Harold Desmond. Si Harold ay mukhang lupaypay, pagod sa walang tigil na pag-iisip kay Jillian. Ngunit sa kabila nito, mas nagliliyab kaysa dati ang apoy sa kanyang mga mata. Ghislaine, Ghislaine, sa wakas, narito ka na sa harap ko, hambog na batang iyon. Pareho ang damdamin ni Harold at Ghislaine. Matagal na nilang ninanais ang sandaling ito. Ang sandaling magtatagpo sila, upang kitlin ang leeg ng isa't isa. Kaluskos, kaluskos. Isang kabalyero ng Fenris, may dalang puting bandila, ang lumapit sa kampo ng Desmond. Pagkarating ay mabilis siyang may ibinato, saka nagmamadaling umatras. Nang makita ng mga sundalong Desmond ang gamulong sa lupa, natigilan sila. Dali-dali nila itong dinala kay Harold. Nanikip ang noo ni Harold nang makita niya ang bagay na yon. Baron Hutton, walang iba kundi ang pugot na ulo ng Baron, na pinugutan mismo ni Ghislaine. Hanggang sa kanyang kamatayan, bakas sa mukha ni Hutton ang pagkabigla, worry hindi niya matanggap ang nangyari. Bagaman nakarating na kay Harold ang balita ng pagkamatay ng Baron mula sa mga tumakas na kawal. Iba pa rin ang bigat nang makita ito sa sariling harapan. Muling sumiklab ang kanyang galit. Ghislaine, hayop ka. Isa na namang tinik sa kanyang lalamunan ang gamiba ng kanyang mga plano, at ngayon ay pinatay pa ang isa sa kanyang pinakamahalagang kapanalig. Alam niyang pagkakamali ang ipasama si Hutton sa puwersang tagahabol kahit sugatan pa ito. Dapat sanay sa ilalim lamang ito ng proteksyon ng pangunahing hukbo. Mariing hinaplos ni Harold ang sentido, pulang-pula ang kanyang mga mata. Ayusin ang porma sayon. Huwag niyo siyang hayaang makatakas sa kahit anong paraan. Kailangan niyang maging kalmado. Narito na ang kaaway na matagal niyang nais na kitlin, mas mabuti na ito kaysa mauwi sa mahabang pagkubkob. Ang tagumpay sa labang ito ang pinakamahalaga. Hakbang, hakbang, hakbang. Habang dahan-daang pinalilibutan ng hukbo ni Desmond ang mga tauhan ng Fenris, nagmamadaling nagsalita si Jillian. Panginoon, dapat kayong umurong. Tumakas na kayo agad. Hindi na ganon kadali. Kung tatakas tayo at maabyutan, mas malaki ang pinsalang matatamo natin. Hayaan niyo akong hamarang muli. Kayo'y bumalik at ihanda ang depensa. Hoy, kayo riyan. 100 kabalyero, sumama kayo sa akin. Humarap si Jillian sa iba pang kabalyero, ngunit malamig lamang ang tingin ng mga ito. Bakit kayo nakatayo lang dyan? I-escort niyo ang Panginoon. Jillian, tama na. Gusto mo bang tumakbo ako habang inuubos ng iba ang buhay nila? Iniisip mo bang talo tayo? Basta't narito ako, Panginoon. Halos mabaliw si Jillian sa inis. Totoo, malakas ang Fenris, lalo na ang 300 kabalyero ni Ghislaine na nakasuot ng galbanium armor. Ngunit may malinaw na kahinaan, ang bilis ng pagkaubos ng mana. Kilala ko ang lakas natin.
Ako mismo ang nakipaglaban sa kanila. Pero kapag nakapatay tayo ng kalahati, pagod na tayo at wala ng lakas. Alam niyo kung ano ang tunay na kalakasan ng malaking hukbo, Panginoon. Kaya kung lumaban ng mas matagal, hanggang wala nang natitirang kaaway. Ngunit anong silbi kung mag-isa ka na lang sa huli? Kahit magtagumpay tayo, halos maubos naman ang lahat. Sandaling natahimik si Ghislaine. May punto ka. Kaya pakiusap, umatras na kayo at ihanda ang depensa. Ako na ang haarang. At doon, naintindihan ni Jillian kung bakit madalas pag-alitan si Ghislaine ni Belinda. Hindi ito takot, oo, pero labis naman ang pagiging pabaya sa sariling buhay. Ngunit sa kalmadong tinig ni Ghislaine ay dumating ang kasagutan. Anong silbi ng ganon? Ano? Ang ibig kong sabihin, anong saysay ng pag-aalay ng buhay ninyo para lamang mabuhay ako? Panginoon, hindi kayo nag-iisa. May pananagutan kayo sa marami. Hoy, huwag kang magsalita ng mga bagay na baka magdulot ng maling akala. Wala pa akong asawa, ha? Panginoon, naputol ang pagsasalita ni Jillian nang marinig ang susunod na salita ni Ghislaine. Hindi ko kayang mawala ka, Jillian. At ayokong mawala ang kahit sino man sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Jillian. Uminit ang kanyang mga mata at mariin niyang kinagat ang labi. Ang ganung pahayag ay pinakamataas na biyayang maririnig mula sa isang pinunong pinagsisilbihan ng buong puso. Ngunit alam din niyang mali ito. Ang sakripisyo ay para mailigtas ang nakararami. Ang isang pinuno ay dapat malamig, marunong pumili kung sino ang dapat isakripisyo. Subalit hindi ganun ang pananaw ni Ghislaine. Lagi kong ibinubuhos ang lahat para hindi mawala ang mga tao ko. Walang makukuha sa pagkawala ng isang kasamahan, at wala rin akong kagustuhang makakuha ng kahit ano kapalit ng ganun. Sa kanyang puso, iyon ang tunay na kahulugan ng pananagutan. Hindi ang pagsasakripisyo ng ilan para sa iba, kundi ang pagsunog ng sariling buhay para mailigtas silang lahat. At hindi ko planong maubos. Kagaya ng dati, mananalo tayo na may kaunting talo lamang. Sumakay siya sa Black King, itinaas ang kamay, at tuluyang winakasan ang pagtatalo. Handa sa laban, kalansing, kalansing. Ibinaba ng mga kabalyero ng Fenris ang kanilang visor. Kahit harapin ang dambuhalang hukbo ng Desmond, wala silang bakas ng takot. Sa tabi nila ay muling umigting ang tinig ni Jillian. Kung ganun, lalaban ulit ako. Dalhan ninyo ako ng sandata, pana o sibat, kahit ano. Tinapak siya sa dibdib ni Gordon, nakangisi. Sa ganyang katawan, anong laban ang kaya mo? Kahit ako, matatalo ka. Baka pati butler na madaldal, kayang talunin ka. Ahahaha. Nagtawanan ang mga kabalyero. Ang nakasanayang matapang na Jillian, ngayoy halos nakaretay na lamang. Mga walang hiya. Umubo siya ng dugo, sobrang labis na ang hirap sa kanyang katawan. Hoy, mamamatay na ang guru natin. Alagaan niyo siya. Ani Gordon, kunwari nag-aalala. Kaya't sa pilitang pinigilan ng mga mediko si Jillian. Kahit nais niyang lumaban, wala na siyang lakas. Habang nakatingin lamang siya, si Ghislaine ay nakasakay sa Black King at muling nag-utos. Pormasayon, handa. Mula sa unahan, sumiklab ang puwersa ng mga mahikiro ni Desmond. Umalon ang hangin, at nagtilamsikan ang mga kidlat. Ang ika-6 na bilog na mahikiro nilang si Willow ay nagbuhos ng kapangyarihan. Nakita niya si Ghislaine mismo sa unahan, at doon siya tumutok. Walang alam ang batang yun kung anong sasapit sa kanya. Lightning Rod. Sumambulat ang mga kidlat, nagtatagpo patungo kay Ghislaine. Ngunit mula sa likuran ng Fenris, isang malamig na tinig ang pumuno sa ere. Reflect Shield. Bumangon ang isang napakalaking magic circle sa harapan mismo ni Ghislaine. Boom! Bumalik ang mga kidlat, dumiretso sa pormasayo ni Desmond. Namilog ang mga mata ni Willow. Impossible. Isang ika-6 na bilog na mahikiro. Alam niyang higit na mana ang kailangan upang ibalik ang ganoong uri ng mahika. Ang Fenris ba ay may ganitong antas ng mangkukulam? Sa pagkakaalam niya, wala. Ngunit naroon si Vanessa. Ipinakita niya ang kakayahan upang lituhin ang kaaway, habang ang mahikiro sa tabi niya ay nawala ng ulirat matapos masaid ang mana. Dahil dito, nagduda at natigilan ang mga mahikiro ni Desmond. Bawiin ang mahika. Dahan-daang isara ang palibot. Pagurin sila sa presyon.
Utos ni Harold, nagpupuyos ang galit. Unti-unting sumulong ang malaking hukbo ni Desmond, worry mga mangangaso na kumakapit ng bitag. Mga mamamana, umlasong. Mga mahikiro, maghanda. Habang unti-unti silang lumalapit, lalong sumisidhi ang tensyon. Ngunit biglang nagsalita si Ghislaine, tila may naalala. May nakalimutan akong sabihin kay Jillian. Dog, dog, dog. Umalingaw-ngaw ang yabag ng mga kabayo mula sa malayo. Naguluhan ang mga sundalo ng Desmond, naghanap ng pinagmulan ng ingay. Dog, dog, dog. Mula sa kanan, isang hukbo ng kabalyerya ang rumaragasa. Biu-yu-yu-yu-yu-yu. Sumambulat ang tunog ng trumpeta. Nakita ni Harold ang bandilang iwinawagayway. Ang hukbo ng hari, naroon ang ikatlong corps sa pamumuno ni Viscount Clifton, kasama ang mga puwersa ng mga maharlikang nagkaisa. At bago pa makapag-utos si Harold, isang malakas na hiyawan ang sumambulat mula sa kaliwa. UWAAAAAH. Paglingon niya, naroon naman ang hukbo ng Perdium, tanda ng bandilang puting lobo. Nanlaki ang mga mata ni Harold. Samantalang si Ghislaine ay ngumiti lamang. Hindi ako dumating ng mag-isa. Sa hulihan, natigilan si Jillian. Noon lamang niya muling naalala na ang Panginoon niyang minsang nag-iisa, ngayoy may mga kalyadong nakahandang sumuporta. Napuno ng kagalakan at pagmamalaki ang kanyang dibdib. Habang nalilito ang mga sundalo ng Desmond, pumwesto ang dalawang bagong hukbo upang sakupin sila mula sa magkabilang panig. Itinaas ni Ghislaine ang sibat, at sa malamig na tinig ay nag-utos. Simulan na natin. Kaluskos. Kaluskos. Dumakdak ang Black King, taas noo, pasulong. Nakatingin si Ghislaine sa dambuhalang porma sayon ng kaaway. Ngumisi siya. Pagkatapos ng araw na ito, hindi, bago pa man matapos ang araw na ito, tatawagin tayong pinakamalakas sa hilaga. At sa malakas na hiyaw ng Black King, sumugod si Ghislaine sa laban.